Welcome mga buddies. Yun. Sakto. Sorry, pinatry kasi sa akin ni Justin. Usually siya yung gumagawa. Hindi si Gab talaga yung gumagawa. Si Gab pala. Oo. Si Gab. Ito kasi si Gab ngayon. Gab. Grabe ka. Basta pala. King Tiger. Hindi, ano yan? King Archer yan. King Archer. Ay, kumusta panalo pala tayo sa Ateneo? Oo nga. Oo, nakalimutan ko. Tambakan pala. Baka matrash ako. Mga Malap. Wag. Wala naman ata manonood na yun. Tingin mo, wala. Apat na tayo. Ay, wala na naman manonood na ito. Wala kasi Dord, walang manonood. Ba't ba sila wala? Oo nga, ba't ba wala? Ikaw, baka alam mo, ba't wala? Si Gab, ano sabi ni Gab? Nag-reason ba siya? Nasa Naga? Oo, may Marinduque ba? Naga. Bicol? Oo, somewhere sa Pilipinas. Wala siya dito. Si third alam naman natin dahil maraming preparation Sa wedding. errands. Yes. Kaya Maraming ginagawa. hectic yung schedule niya ngayon. Kaya wala na naman yung dalawa. Natira na naman kayo sa amin. Kami, titiisin niya na naman kami. Titiisin niya na naman Walang kami. ginagawa. Walang ginagawa sa buhay. Pag-alataan tayo. Walang ginagawa. Kapay lang. May hirap to. Mga to lagi available. Dito busy. Thumbnail, lagi up. Present na naman yung apat. Ay, nakita sa tama. Ay, apat. Ayoko na. Si Jason, si... Next week na naman. Try na ulit. Isang linggo na naman ako mag-aantay para makompleto. Parang napanood kayo yun eh. Si Wilbert ba nagsabi nun? Alin. Yung parang, di ba, hashtag sila. Oo. Pag nakikita mo kami sa showtime, ibig sabihin wala kami project. May sinabi nakikita mo lang sa social media. So, pag nakikita nila tayo abot dito, wala tayong ginagawa. Basically, ganun. Tayo mangulang Hindi, alam natin yung mga Time management lang. Time management. Yung bodies talaga natin yung isa sa mga priorities natin. Siyempre, hindi naman natin pinapakita yung mga behind the scenes natin. Lalo na yung behind the scenes si Jason, kung alam nyo. Kung paano siya mag-grind. Diba? Yung dalawa lang, sumobra lang kasi sa dami ng commitment. Projects, commitments, work. Pero ganun din naman sila. Pero baka mahuli dun na nagtutukay lang ako. Ay, yun lang. Ay, dyan lang. Buti ako wala CCTV sa kwarto. CCTV ganyan. Yeah. Ikaw ba, Jace? May CCTV ka sa kwarto mo? Meron. Ano ginagawa mo dun? Pag check ng CCTV. Mahuli ka ba nag-work o wala? Bigyan kitang access. Yung dashcam ka. Gusto ko yung dashcam. May dashcam. Oo, meron ba? Alam ko kung bakit wala. Tapos tinted yung kotse mo, no? Siyempre. Mas naka-Honda Civic ka dati. Ayun. Ikaw rin. Ikaw nga nakasibi ka ngayon. Nakasira. Nakasilig ka nga pala lately ngayon. Si Justin Misa naka-Civic din na brown. Ay, wala ako. Oo nga. Wala. So, tatlo pala kayo naka-Civic for once in your life, no? Grabe. Pero mas deadly yung Mazda. Deadly kasi bumabangga. Mas marami na sa kayo Mazda. Nababangga. Sa'yo mo yung topic natin ngayon. Ay, oo nga pala, Bats. Ano ba topic? Hindi, si Jason naman kasi itong topic Kasi na si to. Jason nakaisip na ito. Ako ba nakaisip? Thank you. Thank you sa pagbigay Si sa akin Buddy. ng topic. Kasi Buddy kasi yung magaling magbigay ng mga topic. So, problema, siya lang may alam ng topic tayo. Lahat on the spot. Hindi, ano din, random pick down sa Gano'n lang siya. Okay. Pero siyang inandang 24 Sa email. topics Sa email yata eh. Sa email ba yan? Sa email rin pala. Kasi Ano ba, pag kasi yung mga, kaya may gusto niya yung topic, i-message nyo si Jason para makita niyo din. Either email, sa Instagram, o sa... Ano yun? Yung Strava. Yun. Yan. Strava. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano? Message yun Social sa media. Strava? Pwede ba doon? Ewan ko. Pwede. Hindi ko rin Jason. alam, di Ay, ko. hindi yan. Basta magbasa. Ay, si Vance Ramon. Sa ano? Pwede, Wala. pwede. Sige, ako magbabasa pero kay Jason galing yung topic. Oo. Hindi, siya na yung random pick. Sige. Tapos, siya na rin magsisimula ng ano. Ayos ah. Bigyan ako nakaisip ah. Ano to? Ano to? Email. Email sender. sige. Random pick lang naman to. Does friendship breakup hurt more than romantic breakup? Yun. Romantic baboy. Ay, shit, pinaalala mo yung romantic. Doon dala ako sa romantic baboy. Namimiss ko talaga, guys. Please, samahan niyo ako mamaya. Kaso busy si Buds. Wala, busy tayo. Hanggang Alone time ulit. Para sa akin pinakamahirap yung ano eh, food breakup. Food breakup. Pag kunyari mas ano, Gutom parang na allergic ka sa oo. ganito. Or the diet kayo. Yung kayo. Kaya palang mahirap na yung ginagawa niyo. Ay, parang pinagbawalan ka ng steak. Oh, ganun. allergic ka sa yun pinagbawalan ko Diba? steak Mas dahil sa mahirap uric na. acid. Mahirap. Oo, ang hirap. Iba yung pagkain. Tapos pag sinabi, may ganun pa pag sinabi pa ng doktor na bawal, parang doon ka pa mag-crave. Totoo. Kasi ako yung pag nagda-dive, pag
di ba bawal ka mag-rice kunyari. Lagi mong iniisip yung rice, pero yung nagra-rice ka parang gusto mong hindi ka naman Wala, nakikrave hindi sa ka naman rice. nakikrave. Ganun talaga eh. Pero pag sinabing iwasan, Doon ka lalo na. Gano'n rin ako nung sinabi mataas cholesterol. Di naman ako sobrang hilig sa taba. Pero sinabi may malakas Ba't kaya gano'n, no? Parang lalo naglechon kawali. Ba't kaya gano'n? Sa sweets ba pag ganun? Ganun Parang pag din eh. sinabi, Ay, sa sweets lang Ganun talaga. din pag sabi ko, ay Hindi bawal mahilig. ka mag-Sunday. Kaya, Pero sorry, nag-cheesecake ako kanina. Nag-cake ka nga kanina. Tsaka gabi, back to back. ang dami pa nung hindi lang isang slice eh. Hindi nakahaf yata. Quarter kagabi, quarter. Blueberry. Blueberry cheesecake. cheesecake. Sarap. Birthday kasi ni auntie. Kaya Happy birthday, auntie. Happy birthday, auntie. Happy birthday. Kaya may pa-cake. Grabe. Sarap ng cheesecake. Sarap na. Nainggit nga ako pero bawal ka. Meron pa Kumain din ako. ako eh. Ay, go rin. Sa calories ko, Ay, 356. Ganun isang slice lang, 356. Magiging happy si Dos, no? Pagwaro si Justin tsaka si... Ikaw rin isang Alam mo, slice? Kumakain din yun dun. Ay, ngayon. Kaya wala ngayon. Ikaw rin isang slice? Pakuha daw si Justin tsaka si Jason. Isang slice rin. Wala, wala. Oo, kailangan para swerte naman sa... Diabetic ka. Ay, diabetic ako. Diabetic. May bawal tumaas yung sugar. Pero totoo nga May sugar yan. free yun. Ay, grabe. Malabo. Malabok eh. Ikaw mo protein Protein. may lumalabas ngayon sa TikTok, Anchor 8 grams of protein. Nakikita niyo. Oo. Angkor? Parang Anchor Ah, yung ba? gatas ba yun? Oo, yun di ba? Gatas. Ang galing nga nilagyan High lang, protein, no? nilagyan lang ng protein na ano. Grabe yun. Gawin nga natin yun. Ang gatas. Hiyalo mo. Gatas nga ng baby may whey eh. Oh, meron. yung, Grabe. Kailangan pala ng bata meron ng eh. Tsaka protein. casein. Meron? Oo, binasa ko eh. Patulog, no? Yun pang patulog. Yung okay siya habang tulog ka. Di ba yun niya? Habang tulog. Mas mabagal digest. Digest. Ah, okay. Yun pala silbi nun. Oh, go. Jesse, ikaw naman una. Si Vern kasi Ang parang... hirap mag-umpisa, Then actually, no? nauna na si Vern. Sinabi niya yung food breakup, yung pick niya. Yun na yun. Yan na yan. Ako ano bang pwede kong break up? Friendship or... Oh, ikaw na. Kaya mo yan. Ikaw na. Ako na. Ayan. Jason na. Ah, sige. Ikaw na. Ang hirap Does umpisa. friendship breakup hurt more than romantic breakup? Pag wala, bahala nang pisa na natin. Sige. Ako muna. Ayun. Since ako naman single. First time. Yan. Since ako naman single, siguro based on personal experience ko I may be correct or I may be wrong, pero based on opinion lang naman tong podcast natin, 'di ba? So, walang tama at mali. Opinion and experience lang Oo. naman. Para sa akin kasi, mas masakit talaga yung friendship breakup more than may romantic breakups. Kasi parang yung friendship sa akin, yan yung talagang feeling ko kasi all my life kasama ko yan. Yung romantic relationships ko kasi, di ko kasi sure kung sila na yan until the end. Tapos di rin talaga di naman talaga sila yung from the start kasi nagkaroon ako ng first love. Like sa friends, yung mga first friends ko, ano mo yun, may mga nagkaroon kami ng ups and downs pero they're still my friends naman. Tapos may mga friends rin naman ako na nag-last kagaya niya, 'di ba? Na matagal na tayong friends. And hopefully hanggang alam mo may assurance ka na pang matagalan eh. Unlike yung romantic relationships mo, doon ka pa rin sa doubt na shit pang matagalan ba to? Lalo na habang tumatanda ka, may realize mo na parang you're kind of selective na kung sino yung gusto mo mga makasama. Tapos parang dun sa age na yun, gusto mo sila na lang makasama mo habang buhay, 'di ba? So, alam mo sino yung mga friends na pipiliin mo na makasama mo habang buhay. Parang mahirap na talagang tibagin yun. Sa romantic relationship kasi hindi mo talaga alam kung hanggang saan kayo. Eto na ba papakasalan mo or hindi. So, para sa akin, mas mabigat yung friendship breakup kasi mas mahaba yung mga friendships ko kaysa sa mga romantic relationships ko So, mas masakit siya sa akin kasi syempre, ang dami mo na na-invest, talagang all your life. Kilala ka na ng mga kaibigan mo 'Di ba? Kilala niyo naman na ako Kami na memories. Oo, alam niyo na yun. So parang, alam mo yun, kung titibagin mo pa yun, parang ang sakit. Parang, buong kaluluwa ko na yata, alam na ni Justin, tapos mawawala si Justin, di ba? Parang, ang hirap. alam mo yung comfort zone ko na kayo, tapos parang biglang, Tsaka marami siyang alam na sikreto sa buhay. yung mga darkest secrets mo talaga, alam Downest nila. sa buhay mo. Nandun din. Hanggang sa, kunyari, hanggang kailan ka nagjajakol, alam niyo yun, di ba? So, kung kailan ako nagjajakol pala. Sabihin na naman, napasok mo na. Hindi, honest lang naman ako. Honest lang naman ako kasi di ba yung chokol kasi medyo private ano na yan, di ba? Private. Kumbaga, ganun kalalim yung Oo, di ba na ganun na ako ka-open. So, ganun na kalalim yung samahan. pero ganun din naman sasabihin ng partner mo ay. Oo nga, pero like short time lang rin yun Di ba? Yung sa relationship kasi parang Ano ba longest relationship mo? Ba't mo nasasabi? 1 year. 1 1 year years. lang. Okay. Kaya So, para sa akin, ayun nga, kaya nga sinasabi ko kanina, I may be right or I may be wrong. Kasi nga, para sa akin, based on my personal experience lang na masakit sa akin yung friendship breakup kasi nga, mas marami yung ininvest doon or mas maraba yung time na pinagsama namin compared sa mga
romantic relationships ko kasi yun nga, all my relationships lang, 1 year lang talaga yung max. Yun lang sa akin. Dagdag na lang siguro ako mamaya ulit kung may mga naisip ako. Pero yun, more on dun sa time invested. Masakit pag nasira pa yun. Ikaw ba, Jace? Ano mas masakit sa'yo? Hindi, may pala po tatanong si... Ako may ang galing mo! Dito ko kasi baka magtanong siya. Sige. Tanong ko lang kung baga, na-experience mo rin naman din ba yung friendship breakup? Ay, oo, dami. Marami ka na-experience na. Marami na rin ako friendship breakups na. Mga gano'n mo na naging katagal kaibigan yung mga na friendship breakup mo na. Meron tawag dito, high school kami, tapos hanggang college friends kami. Tapos with one incident, parang, yun na, nagka-away kami. Tapos alam mo yung tinry na may issue, pero alam mo may lamat na. Hindi na yung same. Oo, parang hindi na yung mga humor namin, hindi na parang same page yung humor namin or yung mga vibe namin, ganun. Ganito kasi yun kunyari, nagkakaroon ka ng friendship breakup, diba sobrang comfort zone, diba? Sobrang comfortable nyo sa isa't isa. Tapos kunyari may nangyaring mabigat, may something na nangyari. Ang pangay kasi dyan, based on personal experience yung biglang babalik yung nagkakahiyaan kayo. Hindi na akong mamalinis, may kasalanan naman ako, may kasalanan siya, ganun. So parang, may mali kayong nagawa sa isa't isa. So bumabalik yung parang nahihiya ka na uli sa kanya. Alam mo yung parang, ewan mo ba kung good shot ka sa kanya or hindi, or siya rin vice versa. Hindi ka na comfortable. Hindi ka na kasi hirap like sa romantic, may nagpapakumbaba pag sa lalaki friends. Parang ganda rin yun ganda insight mo na yun. Oo, totoo. Kaya nagiging mahirap yung sitwasyon na sa'yo yung... Tama ba? Ganun, parang tama. Yung... Parang yung sa relationship na yun, parang wala nga nagpakumbaba. Parang inano lang talaga na, hindi, sige, sino ba una mag-sorry or sino una mag-approach? Lalaki kasi, or siguro. So parang naghintayin. Tapos isa naman sasabihin na, hindi, siya may mali. Ganyan. May factor nga yun na pag sa relationship nga, mas madali. Kasi nga, para i-save yung relationship, diba? About babae ba to, personal life, yung cost of breakup? Yung una kasi about sa pera. Money. Oo, parang sa odds na involved kami sa odds, ganun. Tapos ako yung maharap. So parang hindi ako binabayaran nito. Nagbayad ako. So parang up to this now, may utang sa akin yung tao, ganun. Tapos yung next naman sa business. Business naman. Business naman. Kaya parang sketch. Ang hirap din mag-business with your friends. Kasi ala ko kasi una parang nasisip ko babae. Kasi di ba parang yung common na nag-aaway kami kasi isang babae yung pinagka... meron din pala yung sa best friend ko. Meron din sa babae. So ang dami pala, lahat pala na okay. Lahat na experience ko rin. Kaya nga parang after nun, parang more bina-value ko na talaga yung friendship kaysa yun, yung after nun yung nagka-incident ko sa babae, parang never na talaga ako, kunyari nakalindian lang ng kaibigan ko, never ka talaga tina-target yung babae. Parang hindi na siya flirt. Tapos pero naman sa business, parang mas ingat na ako. Parang willing ko ba pasukin tong business na to with my friend? Ano yung mga risk? Sige, kung may risk na may chance kami magkasira dahil dito, wag na lang. Pero kung kikita kami ng ilang billion dito, may chance kami magkasira, pwede ka pa pag-isipan. Pero tatry ko pa rin na ayusin. Kasi billion Pero gusto ko i-mindset yung billion yung... Billion kasi parang, alam mo yun, hindi naman sa pinagpapalit ko na yung kaibigan. Siyempre, nandun pa rin sa kaibigan. Pero kasi yung billion rin kasi, hirap rin kitain. Honestly speaking. Alam mo yun, parang tatry ko pa rin. Pero mas feeling ko doon pa rin. Ayaw ko pala magsalita tapos. Ayaw ko rin sabihin na parang mas pipiliin ko yung friends kasi pag ganun kalaking pera na. Pero to promise, yung kung sino man ako ngayon, pipilitin ko pa rin yung friendship yung mag-matter. Mag-matter kaysa yung money. Oo. Happy rin ako na-experience ko yun sa mga friends ko dati or sa mga dati kong friend relationships kasi nga, dami ko rin natutunan. Dami ko rin maling ugali or masasamang ugali na nabago ko because of my past experiences. So yun, no regrets naman dun. And nalo ko rin sila nakilala. Nakilala ko na hanggang dito lang kami. Pero in good terms naman kayo ngayon ng mga kaibigan. Oo, hindi nga lang kagaya dati. Ay, parang wala na. Hi, hello na lang. Ganun. Wala na yung parang, nakikita sa court. Ganun na lang. Ganun na lang, sa court. Lalaro kami, ganun. Parang hindi na kagaya dati. Doon na yung mga kain after na mga after games, ganun. Wala na. Hindi mo naman namimiss. Nakakamiss rin. Kunyari, isipin mo na parang, nga no. Kunyari, may nagpatawa lang siya bigla. Nga no, ganito nga yung humor nito. Gago talaga to. Parang ganun lang. May part kasi sa'yo na nasasaktan ka pa rin na parang, shit, di pinaglaban nito. Mas worth it pala sa kanya yung ganito kaysa yung sa friendship namin. May ganun pa rin. So may parang may what if or regret ka? May ganun ba? Or... meron rin naman. Hindi naman to, siguro mga 90% lang pala walang regret. Pero may konting-konti na parang yun nga, yung parang na-feel ko na, shit, parang di ako pinaglaban nito or parang... Parang nakilala mo siya sa taga na samahan namin. Ganito ka pala, oo. Dahil lang dito. Oo. Ito pala weakness mo or dito ka lang pala uurong, ganun. Parang akala ko naman
magmamatter sa'yo din yung friendship. Pero tingin mo, siya may mali nun or both parties kayo may... Ayoko kasi sabihin siya yung mali. Pero para sa akin kasi siya mali. Pero hindi rin ako magmamalinis kasi may mga mali din ako. Like, kunwari, parang dito yung mali niya. Ako siguro, may mga konti lang. Pero based on my personal opinion, hindi ko naman sinasabi na tama. Kasi siyempre may kwento. Mali mo yung side niya, ganito. Never kasi kami nag-uusap after eh. Hindi na napag-usapan kayo, yung nagkikita kayo ngayon. Yun yung what if or yun yung sayang, no? Napag-usapan sana. Oo, yun sana. Para rin naging klaro ko ano yung mga mali ko nagawa, ganun. Or para ma-improve ko rin kung ano yung mga dapat kong baguhin sa sarili ko, ganun. Siguro doon niya pumapasok din sa sabi ni Bird, no? Na yung ego nag-matter kaysa dun sa friendship. Or baka hanggang gandun lang talaga din yung friendship nyo, no? If ever. Ako kasi approach, talagang papakumbaba ka na. Kumbaga, kilala kasi kita yun. Chances kung gagawan ko ng parang, pag wala, di tsaka na lang. Pero pag tingin ko naman kasi parang makadalawang moves ako or 3 moves na gumawa ka na parang, mayroong magigit doon eh. Tsaka personality mo kasi na parang yung friendly ka talaga, tapos lagi mo binibigyan benefit of the doubt. Yun nga, parang lagi, which is good. Talagang kasi malay mo, may mga tao kasi na hindi naman talaga sila nasasagad lang sila. May mga limitations lang sila. Kunyari, hindi naman talaga siya ganito magalit. Pero dahil may anger management siya or dahil nasagad siya dito dahil sa stress niya sa trabaho or sa taping. Nasagad lang siya. Tapos ikaw, binibigay mo lagi yun eh. Pero baka sagad lang siya, baka lang siya. Yung sa'yo ba, yung time na yun, parang tingin mo ba may tendency talaga siya dun sa nangyari sa inyo na maging ganun before? Or parang nabigla ka na, kaya hindi mo nabigla ako. Kaya hindi mo rin alam paano may approach pabalik. Kasi parang hindi naman nakadalang ganito. Nabigla ako dun sa lahat. Yung pinagawa namin sa babae, sa girlfriend ko. Isa yun. Kasi tiwala ko siya sa kanya pagdating sa babae. Parang, nalaman ko, totoo ba? May nangyari sa kanila. So, nagulat ako. Pangalawa, yung sa odds. Gulat ako kasi pagkakatiwala ko siya sa pera. Never ko parang inisip na parang tatakbo na ako nito sa pera or something. Parang, pero yun nga pag nagkakaroon ng problemang gano'n, doon mo nalalaman yung ugali talaga, yung limitasyon ng isang tao. Tapos yung next naman yung sa business, yun rin, never ko rin naman naisip na magiging ganun siya sa business. Pero kasi, never pa naman kami nag-business. Or siya mismo, never pa nakapasok sa business. So parang bago sa inyo pareha. Meron pala siya mga business, pero nagsa-start lang rin siya. So, same rin with me. Start rin ako ng sarili ko talagang negosyo. Yung talagang hindi supportado na family, yung talagang sarili mong pera. Kaya nga after na na-realize ko na sobrang hirap pala magnegosyo kasi yung stress, yung pagod, parang halo-halo no? Alam mo yung parang nakikita ko na parang okay nga yung pera pero hindi ko, alam mo parang hanggang saan ba yung kaya ng pagod ko or yung stress ko. Kaya nabilib ako sa mga businessman talaga. Iba din Sobrang iba sila. Kasi hindi na siya about money. Kung paano patakbo yung operation, yung emotions pa na. Tapos mas lalo na yung may taong hinahandle. Yung pa. Yun yung pinaka. Ako maliit kasi yung patience ko Tsaka mabilis ako mairita, ganun. Pag may mga tao ka nang hinahandle, feeling ko pag ganito ugali mo, yun yung mahirap. Papatayin ka ng mga tao mo. Pwede kang bawian. Tsaka kasi pwede rin babuhay yung product mo or any service na ginagawa mo. So parang lalo yung mga nag-handle mo. Kunyari may mga, restaurant ka, nag-handle ka pa ng mga waiter, ng mga guard, diba? Parang, what? Paano man na-handle? Kaya bilib ako sa mga businessman talaga. Kudos kay Jason. Kudos kay Jason. Ay, sorry. Bawal pala sa mga businessman ka. Baka... Kaya nga, totoo. Pero bilib ako sa'yo, Bads. Promise. Grabe. Baka ibigay sa'yo yung Gcash nila. Bibigay yan, guys. Basta bili lang kayo ng... Hindi, si Justin ang bibigay. Marami na binibigyan niya na Gcash. Marami na ba? Marami. So, yun. May tanong ka pa, Bads? May tanong ba? So, Sir Boy. Gusto ko malaman kasi ano mo nasabi mo sa bigat yun? Gusto niyo ba magtabi? Hindi kasi, nakukilos ako. Parang, kasi na-imagine ko kung break-up relationship, umiyak ka talaga or umiyak ka, gano'n. So, sa lahat na yun. Ng lalaki or yung friendship mo din na umabot ka din ba na may mga breakups ako na romantic na hindi ko iniyakan. Pero dito, iniyakan ko lahat. Isa kaibigan? Lahat sa friends. So talagang nangyayari pala. Kasi parang imagine ko kasi na... And all those friends kasi alam mo yung gano'ng kalalim na parang tabi pa kami natutulog, overnight. Haba ng banding nyo. Talagang, kunyari isang weekend kayo magkakasama, hindi kayo nagkakasawaan, isang buong buwan. Parang hindi ka nang uuwi sa kanya. Alam mo yung gano'n. Para tayo. Gano'n, diba? Biglang nawala, isipin mo. After a week din na kayo nag-uusap, yun na mararamdaman mo na. Tapos biglang isang buwan, yun. Sakit. Iba talaga kasi pag homies mo iba yung lagi mong kasama all the time, one call away. Oo. Kailangan mo kausap, puta hanapin. Ay shit,
Di na nga pala kami ganun. Parehas pala. Parehas ka may downtime. Inisip ko kasi, baka wala ka naman downtime sa kaibigan tapos nasabi mo yung kaibigan. Meron dun sa relationship. Siyempre, iyak ka, di ba? Parang, ikaw ba, Jason? Ako na? Ay, grabe. Sana ng tanong. Hindi, kasi okay na ako eh. Nagets ko na yung Nagets ko context na. kung bakit nasabi niyang kaibigan yung mas nagmamatter sa kanya compare sa Friendship. partner. May dadagdag ka pa bang breakup dyan? Friendship, romantic, o mga ano bang... Wala. Breakup. Romantic din naman yun eh. Nasa romantic pala siyang category. Sorry. Hindi pala romantic yan. Sexual breakup. Medyo ko lang gawin. Ano ba? Ano nakikita ko kasing difference dito? Kasi di ba pagka romantic breakup, pag may break kayo, parang alam mo yung reason, parang mag-uusap kayo, di ba? Parang alam mo yung pagkakamali mo, mag-uusap talaga kayo niyan, di ba? Pag break, parang alam mo na yung pagkukulang mo or pagkukulang niya. Tapos, pag friendship kasi minsan, lalo na sa lalaki, parang bigla na nawawala. Bigla napuputol na. Kumbaga sa relationship, parang ginost. Oo, parang ganun. Tama. Pag sa friendship kasi, lalo na pag ma-pride, di ba? Parang di mo naman nasabihin na, may problema ako sa'yo, ganun na. Tapos sa lalaki, parang hindi ganun eh, no? Ba't di mo naman to ginawa? Ba't mo naman to ginawa? Lalaki kasi parang less conversation, di ba? Parang, nasaktan ako dun Totoo yun. Agree ako dun. Parang ba't ko naman sasabihin na, nasaktan ako? Parang, ba't mo naman yung ginawa? Oo nga. Tama. Sa babae kasi parang napag-uusapan yun. Hindi ko lang alam, sure. Pero pag sa babae, parang napag-uusapan yung ganun eh, no? Tsaka parang pag romantic breakup, parang, ito siguro yung pagkukulang ko nun, kaya di nag-work, or ito yung kulang niya, ganun. Pero pag friendship, parang minsan, parang bigla na lang, din na lang kayo nag-uusap eh. Wala na mag-initiate, parang ganun. Di tsaka pag sa babae, sa partner kasi, parang 1:1 eh. Pag yung friendship kasi sa lalaki, parang may kaibigan sa group eh, parang, gagi, ganito nga sinabi sa akin eh. Parang nababalidate tong isa. So parang, sige, unfriend na natin yan. Parang gano'n. Baka, di ba? Tama ba? Tama. Group kasi yan eh. Group sa kasi. romantic, 1:1. O bagay, okay, gets ko kung bakit tsaka parang nasasabi mahirap. di mo malaman kung ano ba talaga yung dahilan minsan. Kasi parang minsan walang magsasabi. Wala, sa akin, experience ko parang majority of the time. Paano ka makamove on dun sa parang friendship breakup? Kasi kung di mo alam eh. Parang maisip mo, bakit kaya bigla na... Ba't di na ako in-unfriend? Bigla ako. Parang di na kami nag-uusap. Tapos di na siya nag-reply. Yung mga ganun. Gets. Oo nga. And very common din siya nangyayari kasi lalo na kunwari yung friends mo, iba na yung priority. Like for example tayo, di ba tumatandaan na may family na. May ganyan, may mayroon ng core na. career na or nag-ibang bansa or something. Mga ganun na parang yun talaga yung parang feeling ko kaya siya na mas nagiging possible na mas nakaka-hurt yung friendship kasi parang di mo alam yung reason. Yun yung ano, parang yun nga parang ghosting kasi 'di ba di mo alam kung paano ka magi-improve or ano ba yung nagawa mo kasi so baka nagkamali parang ganun. Ano ba nangyari? Di ko ba siya nasama or ano ba? Parang mag-iisip ka na sa sarili mo pag minsan mag-isa ka na parang ano ba nagawa ko? Ano ba? Saan ba ako nagkulang? Actually, totoo. Nakakapraning kasi silent treatment yung hindi mo alam. Takot kasi mas nakakapraning pa. Kalabo mo yung sarili mo dun sa part na yun. Overthink ka na. Okay. Sa lalaki lang kaya yun, yung ganun, na wala nag-uusap. Oo nga, sa babae. Hindi kasi lalaki, di ba meron mga suntukan din, di ba? Oo nga. Pero pag after na suntukan, okay na sila. Oo nga. Totoo. Hindi naman yung mga open talaga. Sa mga Gen Z ba, may suntukan ba? May uso ba yun ngayon? Parang dati sa panahon natin, uso social media na baka ano social media, posting na lang siguro. Mga quotes. Kasi yung parang road rage lang yung abutan sa suntukan na makikita ko. Pero hindi yung road rage na. Hindi dahil na, abangan ko to. Dati ganun, di ba? Dati abangan ko to, susuntukan ko to. Siguro parinig na. Oo, ngayon parinig na eh. Kasi di ba dati, suntukin kita mamaya. Oo, yan na. Mamaya na muna na. Ay, nakakapigong ka. Parking lot tayo. Katext mo daw yung ano ko. Tapos abangan kita mga gago ka, ganun, di ba? May ginulpi ka na dati. Wala. Mabait ako. May nasuntok ko. Pero gets ka kung bakit nga naman sasabi mo na mahirap din nga naman sa lalaki. Pero may experience ka ng ganun, Buds, na kaibigan mo nag-break up din kayo? Parang di ko naman masabing break up, pero parang marami ako friends na parang di ko na kinakausap. Parang or di ko na may message. Nakakausap. Parang parang di ba yung marami naman tayong gano'n na parang yung everyday natin kasama dati, tapos parang kalaro natin dati araw-araw sa ML. Totoo. Napanood ko yun sa Twitter na parang di mo alam na yun na pala yung last na game niya na
Oo. Maglalaro kayo, di ba? Na yun na pala, di mo alam, yun na pala yung last na ML nyo or last 2K nyo last na, basketball nyo na. Tama, Kaya parang tama. dapat appreciate mo rin lahat ng moments. Totoo yun. Kasi di naman natin alam na, di ba, na Ganda ng lahat totoo tayo yun. nag-grow up, di ba? So, ayun, kahit di naman talaga break up, pero parang marami talaga na nag-grow apart talaga. Oo. Mas more on doon, tama More yung grow yun yung tamang term no? Grow apart yung nangyayari sa experience natin. Hindi Pero hindi siya gaano painful, no? Yung grow apart. Oo. Or painful sa'yo. Ano ba? Una lang siguro. Pero pag na-realize mong, baka nag-grow Kasi apart for lang. good naman eh, di ba? Oo, para ma-realize mo. Magiging Parang happy ka rin for them oo, siguro. kunwari bigla na ako nagka-anak or siya bigla siya magka-Canada or something. Yun nga sa una lang. Pero pag parang medyo tumanda ka, ma-realize mo na, ganun talaga yung buhay. Talagang may nag-grow apart lang. Oo, parang Ay, okay, kaya pala dito na nakakasama. Di na naglalaro to. Kasi busy focus na siya. May negosyo na siya ginaan. Pero pag nakita kayo, ganun pa rin. Okay pa rin. Ayun yung maganda. Pero yun ang hindi masyado masakit para sa akin. Kung ako yung naka-experience na ganun, hindi ako masyado masasaktan. Mas masakit yung pag breakup. nagkita kayo, tapos bilang di Wala ka na. napansin. Yun yung masakit. Yun, Diba? masakit. Oo. Yun ang masakit. Parang, niyayabangan ka na. Ay, diyan ka pa rin, bro. Diyan ka pa rin. Bro, dito na kasi ako eh. Sorry, first class na sinasakyan ako, economy ka pa rin. Kasi ganun tapos low-key ka lang pala. Oo. Pero, Chill ka lang pala, no? Inayabangan ka na sa first. pero may ganun ka, may ganun, no? Pero ako lang ako na-experience mo ganun. Yung, ay bro, nag-ano nga kami. Wala bro, naman, diyan ka wala pa rin. naman. Wala rin yung parang pasikat. Oo. Yung parang nagbibida. More on sa akin nagkakayaan. Yun yan. More on ganun sa... Oh, kamusta? Kamusta? Oo, ganun. May, parang tangina, bigla ito naging mahinin. Pero dati, tangina, parang kami. May tanong rin ako kay Jason. Yan. Kung may tanong ka Tanong ka kanina. yan. Ano mas marami mo na ghost? Mga friendship o mga romantic? Yan. Mga nakaromansa mo? Yan. Saan mas marami mong ginost? Friends or... Poster ka pala. Or mga chicks, ganyan, mga babae. Kasi tatlo lang naman naging ex ko eh. Tatlo na yung official. Oh, paano yung mga unofficial natin? Wala, friends din. Friends din. Asa mas marami siya nag-go sa friends? Kaya siya nasaktan sa friends. Gets ko na. Kaya ka pala nasaktan mas masakit sa friends. Kasi Iba talaga si Maddie. iba rin yung mga naging friends lang eh. Nawala lang eh. Talagang charisma ng isang Jason. Chua. Pero pahig sila kahit friends lang. Grabe. Ewan ko sa'yo. sorry. Joke lang. Hindi, sige, tanong mo. Ayan, sorry. Tuloy ba ito? Ano yung tanong mo ulit? Sorry. Yung kung marami siya ginawa, sala kalokohan lang yun. Joke lang. He knows. Oo, man. Hindi niya, mas marami Sure ng ako, kaibigan. marami itong ginugog si Jason din. No? Feeling ko mas marami yung friendship na gano'n na parang Yung grow experience apart lang. na. Tsaka, Yung sa partner mo, nasaktan ka rin naman yung nag-iwalay. Baka naman di ka nasasaktan. Sabi, hindi, ayoko naman sa kanya. Baka ganun yung pakiramdam sa mga romantic May- relationship mahirap. mo. siyempre nakaka-hurt din parehas. Pero may closure ba lahat ng mga Oo. romantic breakup mo? Kaya nasasabi mas mahirap yung friendship ng guy. Kasi parang ganun yung sinasabi kanina. Meron naman. Basta may idea, magkakaroon ka talaga. ng idea, Gets. Kasi More on, may idea ka kasi naintindihan mo kung bakit kayo naghihiwalay. Oo, So, parang yun. kaya medyo kaya mas parang magaan. alam mo na yung gagawin mo siguro. Mas tanggap mo na, Oo. ay shit, may mali nga ako, ganun. Oo. Compare sa friend na, Nawala lang. wala lang, di ko alam kung may mali ba. Nawala na sa mapa. Oo, may ganun eh. May Wala ganun na totoo. Tapos hindi na nagre-reply, bigla na lang. Oo, nawala. Labo naman. Yeah. Naging busy o... So, papaisip, ano kaya nagawa ko? Kinupal ko ba siya? Napikon ba siya? Napikon ba siya doon sa ginawa? Oo nga, nakaka-torture yun, no? Overthink ka malala. Tapos may hiya ka na mag-PM pa ulit kasi nag-message na ako tapos hindi na naman siya magre-reply. Baka ganun eh, no? Oo. Di ba parang, hala, message ko ba? Wag na, gagi. Baka nakakaya. Baka sabihin, ano pa ako sa kanya. Tapos di mo alam, may message mo ba talaga dapat? Oo, hindi mo alam tamang gagawin mo. Tapos may kita ko masaya siya ng iba mong kasamang circle. Ayun Tapos lang. sa kabila, ay, tangin na, masaya sila. Hindi ako kasama. Wala ako kasama. Yung na-invite dito ah. Ay, galit nga sila. Parang galit nga sila. Ako nga may mali ko yun. Kasi hindi ako yung-message. Kunyari si A, si B, hindi man ako na-message si B. Kung si A lang naman yung galit, bakit si B, hindi ako, di ba? Ba't di na-active tong group chat namin? Hindi na May bago ng group chat. Eh din, Wala ka lang pala. Oo nga, masasakit niya. Na-realize mo masakit niya yan. Diba, masakit. Pag romantic kasi, pag minura ka na ng... Hindi, sige, eto na lang. Ano masasakit? Kung ano makita mo yung ex mo na may bagong boyfriend o yung ex-friend mo na may bagong best friend. Oo, yan. Maganda yung tanong. Ganda, sobrang ganda na lang bigla Dami. dahil sa mga tanong mo, Bads. Grabe, pang ano yun, pang PhD graduate. PhD graduate. PhD yun, pang PhD. Maganda yun. No, ano kayo? Hindi, sa lahat na lang. Pero simula mo, Jace. Sa lahat na tanong yan. Balik na namin sa'yo, ha, mamaya. Mamaya. Pero kayo muna.
Ganda, pero ang ganda na. Sobrang ganda ng tanong mo. Diba, doon mo masasabi ko ano Sa sakit. friend siguro. Kasi parang kung ex naman, parang may bagong gayo, dapat, parang happy. Oo. Parang happy na ako for her. Pero pag sa friend, yung parang, best friend ko, tapos kunwari, di ako ginawang best man. Ganun. Oo nga. Parang may usapan na kami, best man mo. Biglang di ka naging best friend. Kung walang reason, pag nag-iba na yung best friend niya, gano'n. Para malabo yun. Invited ka na lang bigla. Kasi siguro nasaktan mo rin. Parang nasaktan mga nasaktan din mo naman din kasi Same. kaibigan mo. Sa ex mo, nasaktan mo. Yung Nga. friend mo, nasaktan mo Pero rin. iba, nakakabilib nga yung mga friends na nasasabi nila lahat. No? Oo, iba Grabe din yan. yun. Iba din yan. Ibig sabihin, ibang level kayong magkaibigan. Kasi kaya, alam mo ba, nasaktan ako nung Pero ginawa mo Magpaprangka to. na naman tayo. Pinaprankan nyo nga ako lagi. Sa akin kasi hindi ako ganun din dati. Hindi ako masabi. Parang natutunan ko lang dito sa friendship natin na dapat okay naman magsabi kasi parang kaibigan mo na talaga yun. Parang totoo na. Nakakaya, no? Hindi na nakakaya. Wala ka nang kailangan ipakitang parang hindi ka na pwedeng kahit di ka na magpa-cool, kahit pwede ka nang maging ikaw na lang as if kung nasasaktan ka, sabihin mo na parang okay lang. Doon ko natutunan dito sa circle natin yung ganong type of friendship. Yung okay lang na sabihin mo yung ganito. Parang no judgment. Parang syempre, tatrash ako ganyan after. Sure ako parang. Kasi nakakainis rin yung parang galit ka na pala. Oo, hindi mo wala. Hulaan mo pa. Oo. Common din yun, di ba? Kasi ako dati parang tanda ako pag kaya hindi mo masabi yung gano'n. Kasi tatrash talkin ako nito. After, lalaiting ka na ito. Lalaiting ka na ito. Pero hindi ko kasama sa lalaki. Kasama talaga yung tatrash talkin. ganun talaga. Para maging light yung Asaran, trash talkan. o yung issue. Para maging light. Di trash talkan na lang tayo. Para maging light lang. So, magiging okay din kayo eventually. Ang hirap nung pag hindi nagsasabi. Para sa akin sa ano ko ngayon, mahirap pag hindi mo alam kung ano yung reason kung bakit siya nagagalit sa'yo or ano. Hulaan kasi. Hirap nga ng hula. O ano hula? Doon sa relationship, ganun din. Mahirap din yung hulaan. Di ba? May mga ibang may ex din ako na hulaan mo kung yung gusto kainin, mga ganun. Parang hulaan mo kung may problema o hindi. Mas madali yun kasi parang lagi kayo magkasama. Tapos parang di ka nahihiya. O kanya, hindi ka bigla pinapansin. Ano problema? Matatanong mo agad ano problema mo. Kasi sa kaibigan mo, magagano mo agad. Ano problema mo? Kasi pag lalaki, suntukan. Ano problema mo? Suntukan na yun. Bakit ba? Ano problema mo? Bakit ba? Tunangin mo Ano problema? Wala problema. Ngayon sa mga, siguro ewan ko kung totoo. Post ka sa Facebook, tag mo si ano. Ano yan? Ano problema mo? Ganun na yung banatan. Story. Masaya ako. Bahala ka dyan. Party kami dito. Diyan ka lang. Ang labo nga nun. Ganun pala yung feeling nila sa LU, no? Ay, hindi. Masaya kami sa LU. Ay, Wala ako. may bago ng friends. Oo, yun pala. Kaya pala sila. Derek sila yun. Kasama namin si Derek. Kaya pala sila sa story. Pero sabihin ko dito, nagtatampo ko, lagi tayo nag-invite, di tayo pinupunta. Ayun lang. Yung buong podcast. Oo, naging rejected eh. Ay, invite si friend. Boom, reject. Boom, reject. Sino ba? Yung dalawang wala? Kami rin. Wala rin kami sa LU eh. Kaya sa mama eh. Hindi, busy lang. Busy balls. Dito na busy sa mga naloko. Busy balls lang talaga. Busy balls lang talaga sa LU and sa... Ano pa ba? Oh, may next trip tayo po. Sama na ako. Ah, diba? sige. Huwag mo nang bagatin kung ano next trip natin. Secret yun, secret. Sa amin, mga trips na tayo. Doon na pwede si Buds. Oo. Yan. Sa November, syempre may trip tayo with Jason. Kasi November yun eh. Di ba nasasabi ko na meron sa November? Tsaka kung anong date yung November. Oo, kung anong date. Dalawang matangkad pa yun. Oo, combo. Ano yan? Petronas Tower. Oo. Dalawang matangkad. The Eiffel Towers. Yeah. Ano? Di ba? Akala ko. Di ba? Ay! Kinalimutan! Hindi ka na in-invite. Sige, wag na. Wala. Insert ka dito, invite. Oh. Wala, buddy. Ano mo na talaga to si Vern? May pagka... Break up na November. Break up na. Balik sa pagiging gagi. Bumalik na ako sa pagiging gagi, man. Bad news, man. Pero ano sagot mo doon, dati doon sa sinabi niya, no? Yung Friendship. Ay, ano ba? masasakit yung may kaibigan. Ay, de-describe niya lang Feeling ko muna. baka yung may iba ng Best man. Oo nga. Ay, best friend pala. Hindi mo best man pala. Sorry. Hindi, tsaka Gusto mo kasi may... sa romantic na isip, never, parang di naman ako na-experience na parang nag-cheat, na pag-cheatan, gano'n. Tapos sa friendship breakup kasi masakit yung betrayal. Oo. They like, parang same lang din kay Allen na parang, madalas naman kasi about din sa pera yun eh. Pag lalaki madalas sa pera. Or babae. Pero babae. madalas eh. So,
malaking Yun chance, rin sa akin dalawa. malaking pero chance babae. yung mga betrayal talaga like sa business. Kaya parang like, sabi ni Allen, parang mag-ingat talaga sa pag nag-involve na ng money. Kasi yun talaga sa akin yung ano eh. Yung parang, basta yung parang Evilly. inisip mo, di gagawin nito yun. Laging ganun eh. Parang lagi ganun, totoo yun. Imposible. Imposible. Di niya gagawin niya yun, sure. Sure yun gagawin. Totoo nga, no? Bakit Parang kayo ganun? I-expect mo. Ano yun? Slightly na ma-manifest ba natin yun? O bakit ka nagkakataon? Yung iniisip natin imposible yung para gawin. sa akin, sure talaga yun. Parang pag business talaga, for sure, imposible Kasi talaga. meron diyang, Proven meron na yun. dyan para sa akin yung inggitan nga. Kunyari, sa shares, kailangan mo sa taas yung ganito. Totoo yun. Or, basta. Kahit di siya shares, for sure talaga pag may business with friends, may issues talaga. Para imposible. Magkakaroon talaga. Imposible, parang proven na yan sa lahat. Feel ko nga sa inggitan din. Tsaka siguro isa yon yung factor yung para sa akin. Pero maliit na lang yun, tingin ko yung inggitan. Kung lalo na kung tayo. Oh, Pero more on, feel ko yung mga nag-aaway na mga ganun sa inggitan yun kasi may iba kasing magkakaibigan na parang Bakit nalalamangan or bakit ganito shares ko? Bakit sa kanya dapat ganito mas na? mataas yung akin ako ngayon mas nagkataon. May mga ganun, may mga ganun. Pero maliit pa nga yun eh, sa mga ibang problema na... Pero dapat sa una pala disclose mo na. Yun yan. Ako nakaisip ng pangalan na to dapat ito shares ko para ilapag mo na para alam mo na kaagad. Hindi Close biglang gugulatin mo. Mas marami yung ginagawa sa'yo so dapat ganun. Yun yung pangit naman. Tsaka kung ba kunyari ganito, may business kayo isa. Iset mo na kaagad siguro sa group nyo na, ito yung ikaw mag-lead dito ha. Yung parang alam mo kaagad sino yung susundan mo. Basta ikaw magmamanto Tapos sa amin. kunyari si Alec Allen din sinabi mo lead. Sabihin na ni Allen na Ay, hindi ko kaya. okay lang mas marami yung gagawin. Okay lang ba mas taas yung percent? O ganun. Ganun lang. Maging open ka, maging transparent ka. Tingin ko yun din yung sakit nung kaya di ba sabi nila yung hindi rin hindi nag-work talaga ang business with the friends, di ba? Yun ang parang common Family. yun eh. Family rin, di ba? Parang Family common rin, yun. Kasi nakikita ko, Totoo, pati family. ako tingin ko doon, maliban doon sa sinasabi ni Vern, ano tawag? Yung Inggitan. oo. May emotions kasing involved. Eh di ba lagi na natin sinasabi ng mga mentor or mga businessman talagang totoo na sabihin, tanggalin mo yung emotions mo. Kasi problema kasi pag within the family, lagi kami assumption, lagi kami expectation na hindi sure yan, hindi nagagawin niya na yan kasi tiwala naman. Ang business naman talaga, ang trabaho naman talaga, sineset mo yung expectation na malinaw. Sinusulat mo written, o ganito, ito yung trabaho mo, ito yung gagawin mo. Malinaw yun. Sa pag tayo kasi magkakaibigan, merong di alam Kaya niya na yan. Kaya niya na yan. Totoo. Baka ma-disappoint na. Ngayon, hindi niya nagawa yung expectation dahil yung isa naman sa side niya, hindi naman niya naiintindihan talagang gusto yung responsibility niya, yung gagawin niya. Yun na. Doon na. May beef na yan. Start 1 na yan. Stage 1 na yan. Yung una, sisipin ko na ang tamad naman nito ni Allen. Yeah, so, may mga maliliit na gano'n. Nakakampiyan na. May kakampiyan. Siguro ako bakit okay kay Jason? Kasi ganito ginagawa niya. Tapos ngayon, parang siya, may influencean ko in some way na, somehow na may influencean ko siya na, nga, parang napapansin ko nga, ganyan si Allen or ganyan si Gab, gano'n, di ba? Mga gano'n. Kaya dapat diretsuin talaga. Tapos yung isang tao, walang kaalaman lang, busy lang. Sa kanya, parang sa kanya, hindi. Kilala naman nila ako, hindi man ako ganito. Tapos, hindi mo wala alam, yun pala yung nararamdaman yung isa. Pero kayo, marirecommend nyo ba? Business with friends? Oo nga. Sa akin, sige, kayo, ako, sagot ka na ba sa akin? Go. Sa akin, pag hindi talaga kayong ganun katibay, tsaka kung hindi ka willing harapin yung mga risk, huwag kayo magnegosyo as a friend. Kung hindi kayo willing magbatuhan ng mga sasabihin na, kunyan, masakit talaga. Pag hindi kayo hindi ka willing mapagalitan ng kasama mo. Kung hindi ka willing, kunyari ikaw, hindi ako willing sabihan mo ako or utusan mo ako, wag na. Kung tingin mo mas mataas ka dun sa kaibigan mo, tas hindi ka willing masabihan, makomentan ng critic, wag na. Sa akin, wag na. Pero kung open naman kayo na, okay lang, trash talking ka ng mga kaibigan mo na gago, mali ginawa mo. Para sa'yo, Buds? Ako gusto ko, promise. Ako believer ako or yun ang gusto ko i-prove. Though pwede ako magkamali eventually, pero yun ang gusto ko i-prove na prove them wrong. Yung theory ganyan meron din magkakaibigan na maging successful din eventually. Kaya naman. Uncle Rudy, Uncle Robert. Pero sure ako, along the way, meron talagang ups and down. Merong struggle na tangina, mamurahan kami ni Vern, kunyari ka. Kumbaga, kasama sa pero expectation maganda kunyari sinisi mo, kunyari, Vern, di mo na nagagawa. Tapos bigla ko sinabi reason, hindi kasi, but kami, may nagka-problem kami na hospital. Sige. Kunyari, yun yung maganda. Yun nga, explain kaya mo. pala. So, gaganon kaya pala na. Explain mo talaga. Tsaka yung nagawa to. Tsaka yun yung
unless na talaga kinukupal ka na talaga ng kaibigan mo na makikita mo naman talaga yun na parang sasabihin niya ganito pero hindi naman ganito talaga nangyayari. Alam mo naman behind it. Siguro yun yung mga yun yung ending. Kunwari lang, paano ba? Ay, sorry, late ako kasi nag-taping kami. Pero nalaman nyo nasa G-side. Yun yung mga foul sa akin. Pero dinela ko taping or something. Pero yun kasi din siguro mga common na nangyayari sa magkakaibigan. Kasi tinitake for granted na, ay, kaibigan ko naman yan. Ay, alam naman nila, kaya ko magtrabaho ng lasing. Pero yung commitment kasi importante. Yung sa akin yun talaga, dapat same pages talaga kayo na lahat na pag naggumawa kayo na gano'n. Parang dapat ikaw as friend din, wag mo i-take light yung negosyo. Wag mo i-take light yung na dahil kaibigan mo siya, i-considerate ka niya na okay lang yan, okay lang, natatamad-tamad ako, ganda. Maging professional ka na lang. Pagdating sa business, iba pa rin yung business, iba yung barkada. Kung kaya mo i-separate yun. Kasi sa akin, pag professional ka, dapat kaya mong i-separate yun. Totoo naman na may time na latamarin ka dahil emotional ka eh. Tao ka rin naman eh. Pero, kumbaga dapat, matututunan mo dapat yun, dapat alam mo. Alam mo yung, tsaka alam mo yung pinasa mo, pumawag. Hindi mo pwede kasi dahilanin yun eh. Dapat alam mo pinasok mo na. Hindi pwede ako maging tamad today kasi nakakaya sa mga partners ko. Tsaka yun, ako bibigay ng 100%. Yun din, sabi, siguro ayoko hindi magsalita ng tapos. Pero yun ang lagi kong mindset. Ayokong, porket sobrang close sa atin, magbabago ako ng iti-take like ko. Kasi ang lagi kong ginagawa, hanggat kaibigan tayo, same pa rin treatment ko hanggat kung ano yung una, para mas magiging mas maintindihin pa ako. Lalo pa ako mas, parang tinatry ko talaga maging ganun. Yun yung sa akin. Pero kaya ako, parang, alam ko mahirap, pero gusto ko magkaroon ng negosyo with a friend. Kayo ba? Ako, yun yung sa akin. Ako willing din naman. Ako willing talaga. Yun rin talaga yung gusto ko eh. Naman negosyo with friends. Ako rin, yun rin gusto ko. Pero like, clear ko lang rin yung side ko dun sa business with friends. Like, ang problema ko rin kasi dati, ito yung mga mali ko kwento ko lang. I take things personal. Kahit sa basketball. Parang, yun yung pinakamali ko. Dapat kasi, pag nasa business ka, or nasa basketball, or any sport, parang kunyari, nag-away kami ni Jason sa loob ng court, sa rebound or something, parang nag-away kami sa loob ng court. Dapat sa labas ng court, hindi na. Same thing with business. Kunwari, pinagalitan ako ni Jason dahil ganito. Pero ang hirap kasi. Dapat hindi ko pe-personal din sa labas. Dahil yun yung mali ko. Nape-personal ko kasi yung mga business matter with our personal relationship sa labas. Bakit mahirap rin ba yun? Mahirap ba iwasan? Kasi pag minahaluan kasi ng emotion talaga. Yun yung mali ko. Sarili mo. Yun yung mali ko dati sa... Kaya rin siguro, yun yung reason bakit talaga kami nagka-part ways ng friend ko. Doon ko talaga nakita yung pinakamali ko. Yung I take things personal. Kaya papagalitan ako sa mga mali ko. Ganun. Nagagalit ako sa kanya kasi nga pinagpagalitan niya o gano'n na ito naman kasi ginagawa ko. Pero hindi lang talaga kami. Hindi kami open, din niya alam na ganito ginagawa ko. Kasi explain ko sa kanya na kailangan ko ba video lahat ng ginagawa ko. Siya naman, kala niya, ganito, basta misunderstanding rin. Pero like, I took it personal. Hindi ko siya kinausap na ganito talaga, ganito. Yung nag-guide siya sa akin, pinabayaan ko na bahala na, hindi ko na hindi ko na de-defending side ko, talagang mag-part ways na lang kami ganun. So parang dapat sa business talaga, tanggalin mo talaga emotion mo. Tama ka. Dapat hindi talaga sasabayin yung emotion sa business. Dapat hindi mo talaga pe-personalin kung napapagalitan ka or kung naiinis ka sa kanya dahil wala siyang ginawa or wala siyang nagawa. Okay, balik ka sa kanya sa business. Pero paglabas nyo ng business, dapat ganun pa rin yung friendship nyo. Ikaw, Jace, tingin mo. Ito, sure ako, alam ko ayaw niya. Hindi, ako. Kaya nga, ikaw willing rin naman ako. Pero para sa akin, mas okay sa akin yung may business kayo, tapos doon lang kayo dahil sa business naging friend kayo, kaysa yung friend kayo, tapos mag-business kayo. Oo, may ganun kasi. Ganun kasabihan na parang business partner muna kayo, tapos doon na kayo naging friends. Mas kaysa yung friends muna kayo bago yung... Yun yung sasabi ko na parang mas okay yun. Kasi may boundary kasi kagad kayo nag-start. Yun yung sabi ko. Kumbaga professional. Professional kasi kayo. Naging ano na lang kayo, naging close na lang kayo dahil dun sa negosyo nyo. Totoo. Para mas okay. Hindi na yung mga kilala ko ganun, mas successful. Hindi, mas maraming ganun. Yun yung common. Naging mas close sila kasi business partner na lang sila, ganun. Kasi dun, yun yung sabi ko, ako kasi yung taong mini-maintain ko yung paano kami nag-start. Hindi ako komportable na ako, pero may maintain mo pa rin yung difference yung dalawa. Kasi, di ba, kaya naglo-long last yung mga ganun. Kasi, di gago na, kaya partner ko sa negosyo, hindi ko siya pwedeng basta. May isang salita ka kasi pag ibang tao eh. Pero pag kaibigan mo, sometimes taken for granted. tinitake mo talagang life. Parang ganun pag kaibigan mo, ay di gagawin. Hindi naman gagawin yan. Pero for sure talaga. May gagawa talaga. Di isipin mo, di ko kupit to. Kahit simple ganun. Pero alam mo, may chance na... Parang malaki talaga yung chance na. Kaya ang payo natin sa ganun, be careful na lang rin or pagdating sa negosyo, ano na rin? Maging wise ka talaga. Maging wise talaga.
Kung ini-expect mo na hindi gagawin, para i-expect mo na. Oo. Expect mo pa rin. Expect mo pa rin. Para sa akin, ayoko lang yung ano. Kaya pag tanong ko tapos sasabihin mo, committed ako or sige, CG ako dyan. Tapos biglang pagdating na nung start na ng business, wala na palang gana. Parang gano'n. Pero yun kasi tingin ko yun isa sa mga common din na kung bakit nag-fail yung mga business with the friends. Yung, kasi gano'n nga masyado. Pero feeling ko yung mga ganong tao, feeling ko yung mga walang experience sa business yung mga hindi alam pinasok nila. Oo. Tsaka lalo na dati, talaga ako. Kuya rin may naisip akong business, may invite talaga ako. Promise, parang lagi kong in-invite yung mga kaibigan ko. Ayoko yung nagtatampo sa akin yung yung friends ko. Lagi ako nag-i-invite talaga kahit saan. Kahit di ka sinasamahan? Kahit kunyari, hindi pupunta, gano'n. Ay, FO na talaga sa akin. Parang in-invite mo sa Elio, hindi pumunta. Sino yun? Sino yun? Marami, bro. In-invite ko si LU. Di pumunta. Birthday ko. Ay, grabe. Palawan. Grabe. Birthday ko Hong Kong. Back to back, di pumunta. Tapos siya yung birthday niya, hindi pa kami close. Pumunta ako sa Bohol. Ay, grabe. Sino ba yun? Ay, hindi ko rin kilala. May taga-Bohol. Hindi ko rin kilala yung taga-Bohol. Sabi pa ni Riva, sino gusto sumama friends ni Vern? Sagot ko yung Palawan. Yun. Hindi pa din. Grabe, Jason. Next month, di mo na-invite yan? Ay, ikaw, next month. Next month mo. Pero next month. Ay, next. Sorry. Hindi pa pala October. Sorry. Sa next pala. Di mo na-invite yan? Di na, FO na sila. FO na. Isip ko, ba't ako ni-invite ito? Lagi ka naman ni-invite to. Ganun ka ba pagka di lang pinuntahan? Ako hindi. Ka talaga. Ako hindi. Ako naman hindi din. Ako rin hindi. Lalo na kung may basta sumagot. Ayoko yung putik. Ako rin. Ayoko, huwag naman yung walang sagot. Ako sabihan mo lang ako. Sabihan mo lang ako kung di ka pupunta. Okay. Naintindihan ako. Pero kung bilaan lang, wala lang. Oo. Kaya nga biglaan, meron rin ako parang biglaan na parang the next day yung birthday ko, di makapunta. Okay lang. At least nagsabi. May ganun ako na parang kunyari, sa group chat. Tapos, nag-reply? Invite. Lagi nag-invite na, tapos hindi nagre-reply. Ay, sige, sa ibang group na lang, parang ganun. Or gawa na lang ako ibang group chat na. Kasi parang papahiya ka doon na hindi ka nare-replyan sa parang kasi di parang, pansin. Tsaka parang nagpapahiwatig kayo na na parang... Ayaw naman kita kasama eh. Or ayaw naman kita kasama. Walang reaction. Walang reaction. Ay, wala naman ako. Tamad yan. At tama rin ka dyan. Pero, alam ko taga mahirap. Ako naniwala ko taga mahirap. Pero gusto ko lang. Kasi ako yung taong gusto ko lagi yung ka-partner. Gusto ko mayroon akong kinokontra yung idea ko kahit pa paano. Or kahit sa naiinis ako, kinokontra yung idea ko. Pero naniniwala kasi ako na doon magiging mas best yung goal namin or yung isang produkto or ano man yung gusto namin gawin sa buhay. Pag merong something na kinokorek yung gusto ko or nag-a-agree man sa gusto ko, yung mga ganun kasi ang isang utak lang. Nagsa-success daw na business, 2 hanggang 2 tao. Hindi ko alam yung kita ko. O kasi pag Google, di ba? 2. 2. Meron din kasi isipin mo kung 10 tayo, ang hirap no? Oo. May iba naman siya. Oo. Tsaka, unless siguro kahit sobrang laking business, mahirap pa rin yun. mahirap kung, di ko alam. Para sa akin, siguro maganda may tigi-isa muna tayong business. Tsaka tayo Yun naman. mag-train muna sa sarili. Sipin mo ako yung first business ko, di ba sapak agad. So parang doon nagkaaway, di ko alam kung mga tama ko, mali ko, ganun. Ang maganda nga yun, Bern. Parang isa-isa muna. Tsaka maganda rin yung sa mga experience natin. Kunyari, at least alam na natin kung paano mo iiwasan yung... Alam mo mga iiwasan mo na. Tsaka alam mo na yung pangit sa hindi na dapat mong gawin. As self na lang. Wag na lang yung sa kaibigan mo. Bilang ikaw, kunyari, pag business ka sa kaibigan mo or kahit sa ibang tao, alam mo yung dapat mong iwasan. Hindi ako pwede magloko at may isang salita ako. Yung mga gano'n. Or hindi ka pwedeng kumupit. Yung mga simpleng etiquette lang. Dapat maging consistent ka doon all throughout ng partnership mo. Regardless kung kaibigan mo o hindi yung isang tao sa negosyo. Sa akin, ganun lang talaga dapat yun. Huwag ka magbago dun. Stick ka dun. Hindi sa business. Business side. Yun. Si Vern na, no? Si Vern yung... Kayong dalawa. Tapos ka na ba, Jace? Tapos na ba? Hindi pa. Okay naman si mamaya. Dami na sabi ni Jason na. Grabe. Kaya magiganda insight. Napasok pa yung business. Walang magkasabi. Kailangan pala sa gitna. Tinigasan ako sa'yo ngayon. Ganda nga sinabi, Sama ka na rin sa podcast, ha? O yan, in-invite na kita, ha? Si Bird. Mamaya yan, pag nagpakita na ng signs ng kabastusan, natin invite yan. Basta so far kami pa lang ni Justin, ha? Sama ka. Podcast. Game. Bird. Alas nasabi niyo na lahat, eh. Hindi. Pero sa akin, siguro dati, friendship breakup. Pero, yun kasi, hindi naman sa kasi pag sa friends talaga dati, parang binibigay ko lahat eh. Kunyari, kailangan mo ng advice, kailangan mo ng tulong.
lagi ako nandyan para sa friends ko. Tapos, Papautang tapos eventually, Parang parang grabe ka na magbigay, tapos grabe ng bait mo, tapos nawawala pa din yung friends. So, para sa akin, yun nung mga time na yun, masakit nga. Ayun, yung naisip ko na grabe lahat na binigay mo, ganun. Ganun pa rin yung end. Kaya pa rin pala mag-end kahit wala kang ginagawa talaga, na kahit ano. So, nung time na yun masakit. So, pero ngayon, para sa akin, romantic breakup na kasi yung friends feel ko, kaya mawala in a blink kahit wala kang ginagawa. Yeah, ito niya sasabi ni Jason, no? Yung bila na lang nawawala, hindi mo na alam. Hindi mo alam last game yun, Tsaka yun nga, pag alam ganda nun. Alam mo kasi parang wala kang ginagawa, di ba? Tapos biglang mawawala pa din. So, ganun pala talaga yung buhay. Di mo sure kung nag-grow apart lang or may mga tampo na pala sila sa'yo na kung totoong friend ka talaga nila, dapat sabihin nila, di ba? Hindi yung biglang mawawala na lang or catch up man. catch up lang yung parang hindi naman necessarily mag-banding kayo agad na magkasama. Yung parang, bro, kamusta? Mga ganun lang na simple, no? Pero ako talaga kasi lagi kong iniisip, kunyari may party or yun nga may mga lakad, lagi kong iniisip ng ibang tao na shit, kailangan ko invite to baka magtampo. Shit, kailangan ko. Mas parang ganun. Ino-consider mo sila lagi? Oo, lagi. Kaya mas mahirap sa'yo. Para sa akin, mas mahirap yung friendship breakup noon kasi. Pero siyempre ngayon, pag nag-break kayo ng partner mo. Siyempre yun, wala nang makakatalo dun. Oo. Masala na ngayon na may anak na. Before nga, no? Mga dati. Romantic na. Inisip ko kasi, kunyari, hindi talaga nag-work yung relationship yung mag-asawa. Di ba may mga nag-aaway naman? Tapos, pero yung kaibig. Pero baka for them, mas mahirap nga yung romantic breakup kaysa sa friendship. Okay. No? Sabagay. Mahirap kahit talaga. may naghihiwalay nga, pero mahirap pa rin sa... Lalo na pag may anak. Oo, no? Yun yung para sa akin, no? So, yun yung nagpapahirap sa romantic, no? No? Feeling ko kung wala, mabilis lang sila mag-split eh. Anak, di ba? Parang, di na love fell apart na. Break na tayo, gano'n. Di mo na kasi pwede dahilan yung pag may asawa eh. Ay, pag may anak eh. Iba na yung... Pwede, pero alam mo, mahirap na. Medyo papatagalin mo kasi i-consider mo yung anak mo. Hindi mo asawa ka. Siya nang muna bago ikaw, parang gano'n. Pero hanggang sa... Yun nga, tatagal pa kayo ng mga 3 years, 5 years. Kailan mo kaya i-save, no? Parang gano'n. Save hanggang sa magkamali ka na lang din dahil nga kakasave mo, ayaw mo na talaga sa partner. Kung wala talaga. Parang gano'n. Tama nga yun na mas mahirap nga pag nasa pag-asawa na siguro. Or katulad sa inyo na parang, yun nga, sasabi ni Alan, sure na kasing ito yung partner na gusto mo pang habang buhay eh. Pero dati parang hindi pa naman, kaya mas mahirap. Parang ganun din yung sa'yo, di ba? Parang mas mahirap yung kaibigan kasi nga hindi ka pa sigurado dun sa mga partner. Pero ngayon niya, sabi ni Vern na sa kanya. Kasi ako nandito pa sa early stage ko eh. Baliktad kami ni Vern eh. Parang kumbaga ako mas matanda. Pero baliktad kami. Kumbaga ako nasa maaga pa siya yung married na eh. Ganun. Tsaka sa talaga, parang pag friends kasi parang masyadong marami. Parang ganun. Pag yung isa lang yan mo, isa lang yan eh. Alas si Jason ka. Tsaka nga yung kanya dun sa notes na parang kapag romantic breakup, kasama mo friends. Pero paano pag yung friendship breakup, sino kasama mo? Oo nga, no? Diba? So wala they're friends. Di, wala. Wala kang... Paano pag... Pero wala talaga. Paano rin yung group? Ikaw yung... Kunyari single ka nga lang din, no? Or ikaw yung nahiwalay sa group. Tinanggal ka bigla. Ganon, di ba? Ay, ang hirap. No, diba? Ano yun? Ang hirap. Anxiety. Ang hirap. Gagong bigat din. Di ba? Paano ko rin maliit lang circle mo, yun lang. Tapos biglang nawala. Oo. Ano? Kunwari itong podcast. Sinlalapitan mo. Ba't sila nag-episode? Wala ako. Oo. Sino makausapin mo? Sino nalapitan mo nun? Si Dos ay nandun rin sa episode. Totoo, sakit niya. Ang hirap nun. Saan ka tatakbo? Tsaka ikaw, ang perspective mo, sila yung kaibigan mo. Sila yung kakausapin mo. Open up mo pag may problema ka eh. Tapos sabi, wala. Mahirap din pala yung yung parang kami ni Liva nag-break. Siyempre, closer siya sa inyo. Parang gano'n. Oo. Tapos bigla pa nag-break up, siyempre, wala talaga. Malaki chance na hindi na rin niya kayo friends. Parang gano'n yun, di ba? Oo, tingko common yan. Yung common yan. Based on personal experience, pero may nangyari na gano'n. Fred lahat. Oo, friend pa rin. Kahit the ex-friends. Nagkataon lang. Basta lahat, JC na yun. Kahit mag-away kayo lahat dyan, basta kahit awayin niyo siya. Kahit murahin niyo siya, utangan niyo siya. Kahit pinagtatanggol ka niya. Wala experience yan sa friendship breakup. Wala. Dinidikrit niyo na kagad. Wala pa. Kami na sasagot sa'yo. Wala pa. Wala akong maisip. Parang alam niyo sasagot ko After 9K buds, yung no friendship breakup si buds. Friendship breakup yung masakit, pero ngayon para sa akin yung
Pero gets ko nga kung bakit mo nasabi mas mahirap na mga Yung romantic breakup na yung mas mahirap para sa akin. Tama. Kasi mas maraming friends eh. Parang, Hindi kasi, romantic one. Hindi ko rin ma-imagine sila maghihiwalay. Oo. Ako, sa side ko na lang third person na lang ako sa relationship. Hindi ko nga ma-imagine maghihiwalay sila. Tsaka yun nga rin, yung sinabi ko nga na friends kasi na kahit ano na gawin mo, may malaki pa rin chance talaga na mag-break up. Ayan. Kahit ano. Ganun rin pala sa relationship, no? Kahit sobrang perfect mo. Oo, may chance din. hindi ka naka-destiny. Depende rin talaga eh. Okay, ano ba mas mabilis palitan? Yung friend o yung partner? Yan ang magandang tanong. Ganda yung tanong mo doon. Oo nga, no? Ano mas para madali? sa iyo, Berbert. Kay Bern, yung romantic relationship, madaling palitan. Ang dami nakapili. Pati kay Jason, kaya nga di siya nahirapan. Hindi. Mahirap na ngayon sa panahon ng na. Hindi nyo alam. Hindi ako naniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Sana talaga mahirap all the time. Parang ako sa situation ko, ako si Jason, Vern, Justin, wala, dali lang yan. Basta alam kung alin ako. Isang puwet lang ako. Ayun. Ba't may puwet? Di yan involved sa sex. Di ba involved? Oo, di yan nai-involve. Hindi ako naniniwala. Pagtae lang yan. Hindi ako naniniwala sa inyong mahirap. Pero depende nga rin sa ano. Kasi may friends na talagang parang ang hirap iwan. Ganun. Sa akin, alam ko na kung ano mas mahirap. Akin romantic yan. Mas madali palitan. Mas mahirap palitan yung romantic. Mas mahirap palitan yung friends. Mas madali palitan sa akin yung romantic. Di ko nga alam ako. I may be correct or wrong Mas mahirap yung babae. Ay, yung friends. Mas madali yung babae palitan. Mas madali yung romantic Ako relationship. di ko na kasi palitan si Riva. Tsaka. Before, yung paano pag before kay Riva? Before kay... Ay, ganda yung tanong mo. Kung friends or ano. Oo. Good pasok. Ganda yung I like that. I like that. Oo, mahirap din pala sa friends. No? Parang pili lang din kasi ako mag-kaibigan. Yun talagang close na close. Depende sa level ng friendship. Madaling palitan yung friendship na mababaw lang. Masaya, kaibigan ko yan. Madaling sabihin siguro. Siguro ko nga rin naging classmate siguro. mo lang sa isang class sa college. Kunyari sa CSB or sa... lalo na sa CSB, di ba kasi irregular? Oo. Paano yung, di ba mga ganang naging classmate mo lang ng Baka one sem, nga, two sem, madali lang. Baka nga, Depende eh. baka nga pag bago si Riva yung friend, mas mahirap palitan. Yung totoong kaibigan. Yung Oo, totoong kaibigan. kasi Definition ng totoong Ang kaibigan. hirap kaya yung mag-share ka ulit ng ano mo. Lahat Lahat ng buhay mo di ka naman sure kung totoo ba yung friend mo o tinatrash talk ko rin para sa ibang mga kaibigan. Kinakwento ko sa hindi kupal din yung siyempre nila. Di ba? Sobrang rare na rin makahanap ng ganun na Totoong kaibigan. friend. Ikaw, Jason. Si Jason may Ano? kung ano mas mahirap palitan. Romantic. Mas mahirap palitan. Siyempre, pamilyado na tayo. Pero yung dating Jason, secret. Dati Jason, dami kong kaibigan eh. Dami ko ring, Ako na? oo, ikaw na. May friendship breakup ba yan si Wads? No friendship breakups. Zero. Hindi ako, sa narinig ko, ako sagot ko kasi talaga, mas mahirap, mas masakit sa akin yung breakup ng relationship. Para sa akin. Sa experience ko. Mas madaming beses ako na naglugmok in terms of relationship. Matat ganun. Oo, tumatak na parang, Hindi ka makaligo, di ba? yung mga Kumbaga, kaibigan, makakaligo ka naman eh. kumbaga, Wala naman siya friendship breakup kasi. kasi, Oo, wala siyang bad blood. yun, para sa niya, sagot ko dun yung breakup talaga sa relationship. Kasi mas pag inisip ko hurt or hurtings or ganun, yung partner ko yung naisip ko nagpasakit talaga sa akin eh. Yung mga naging partner ko before. Sa friendship kasi na lalaki or sa friendship na mga kaibigan, hindi to totally breakup. Nagkaayos kami. Doon yun yung ganda nung nangyari. Parang na time na nagka-issue yung mga friends ko sa amin. Parang sige, kwento ko na rin. Yan. Kwento ko lang yung... Yan yung maganda. Names. Para may, nga na-mention. Hindi, ito mga high school friends ko. Alam na yun. Kung manonood man sila, alam nila. Parang, Shout out high school friends of Justin Montalban. Shout out to you guys. Hindi ko nabigay yung mga name. Pero Mga durog-durog niya sa basketball. parang ganito rin. Ganito kami. Group pa din kami na malaki. Parang sama-sama kami. Then, dalawa kami ng isa kong kaibigan. Parang, kanya, dalawa kami ni Vern. Kaya dalawa kami ni Mark Jason. yata to si Oo nga eh. Hindi, Alex yan. Hindi. Yung kala ko rin Mali. si Whites. Hindi kasi di ba yan? Isa yata yung nakabasketball. Mamaya. Okay, tayo magsisisan. Kinakwento ko ba yung context eh? Iba ba? Sagutin Utak na lang namin. Hindi yun, di ba? Parang, kasi, di ko alam kung ilan kami. Parang di ko siguro sabihin natin 6 kami. Gano'n lang. Kunyari, 10. Podcast. Sabi mo na 10 na lang para medyo mas marami. Marami kami. So, may dalawa kami ng kaibigan kasi from Bulacan kami. So, most of our friends din nagstay pa sa Bulacan. Yung doon din yung work nila, yung gano'n yung buhay nila. Then, yung ako at saka isa kong kaibigan, syempre nag-Manila kami. College to. Aral na.
Aral, tsaka trabaho. Okay. Aral, trabaho. Pero din sila, nag-Manila din naman sila nag-aaral. Pero syempre, doon naman na iba din yung mundo namin lahat. Technically, doon kami na iba na mundo. Kasi iba-ibang school kami. From high school na magkakasama kayo. Just normal naman parang normal. Gets na namin sa isa't isa na magkakaroon ka pa rin naman ng kaibigan na iba. Sila rin naman may kaibigan iba during college days. So, pero nung time na nagkatrabaho na, nag-goal na lang kami, or yung isang barkada ko na dalawang nag-stay sa Manila na parang di na kami na-invite. Ganyan scenario. Parang nagiinuman na sila na lang. Ay, wala kami. Gets. Nagkataon lang kasi ako yung, dahil kilala naman nila ako. Though yung isang kaibigan naman kasi medyo, may pagkakupal. Parang, bahala. Yung parang leaderan sa group namin. May mga insecurities din yung iba kong kasama siguro, or nayayabangan sa kanya, something ganun. Kung baga may umiinggit sa kaibigan, parang formal, or nakukupalan lang sa kaibigan. Pero kaibigan mo siya. Magkakaibigan kami, isang circle kami. Then, nagkataon lang yung mga kaibigan ko. Ako kasi taong, pag pupunta ko kayo, parang ganun, parang nag-reach out din naman ako kahit paano. Hindi kami nag-uusap all the time, pero pag nag-birthday yan, nandun pupunta ako pag in-invite nila ako. So, nagkataon pumunta ako. Kasi yung isa kong kaibigan. Ayaw niya. Hindi sa ayaw. Dahil may pamilya din na kasi. Or may girlfriend na siya. Way south siya. Alabang area siya. South area. Or Las Piñas. Kilala mo na! Yung ano nga yata. Wait lang, mamaya. Okay. Tapos yun, going back to sa kwento. Sorry, kwento ko lang. Sorry, na-decrypt. Hindi niya madi-decrypt. Hindi niyo kilala. Ay, hindi pa yun. Sige, iba pa. Yun yan. Long story short. Parang nagkatampuhan pala. So, na-found out ko lang nung nagtampo yung mga bago, yung lumang friends pala. Parang siguro na sila na parang ang tingin kasi pala nila, nagbago kami. Yun ang tingin nila. Yung perspective nila, taas nyo na. Hindi na kayo makakasabay sa trip namin kasi nandito lang kami. Kayo nandyan na. Parang naman, taas mo lang. Gago. Hindi. Tama lang yun. Tama lang yun. Nagbago na. Nagbago na talaga. Nagbago na nga yan. Hindi yun. So, yung kinawento nila sa akin yun, kahit sa akin sila part of niya, nanginis din ako sa pero hindi ganun compare sa isang kaibigan. Nagkataon kasi kami yung parang naging mas close kasi kami sa Manila, kami lagi parang nakikita-kita pa mas madalas compare with them. So, yung ginawa ko, in-explain ko yung side ng kaibigan ko, narinig ko yung side niya, in-explain ko din sa isa kong kaibigan din naman na part. So, eventually, yun nga, nagkaayos din. Parang parang di pa nagkaharapan. Ang lalaki kasi pa nagkita-kita na kayo, nag-inuman na. Uy, tangina mo. Tapos gano'n na mo. Corny mo kasi. Nandun na yung trashtukan. So, nung time yun, naging okay kami eventually. So, doon nga sabi ko, sa akin, yun yung way mas nagpapatibay pa ng magkakaibigan. Gets ko na yung ibig mo sabihin. Parang kumbaga sa'yo, yung friendship breakup kasi, kaya hindi siya sobrang sakit kagaya sa romantic breakup kasi para sa'yo may solusyon. Oo, para sa akin kasi. Ito kasi romantic, pag break na. Sa akin kasi pag sinabi mong totoong kaibigan, magagawan at magagawan ng paraan yan. Kumbaga, kahit ano pang lamat. Oo, kasi mag-effort kayo both parties eh. Kasi para sa akin, both parties, kung willing makipag... Kung totoo mong kaibigan yan, hanggang sa dulo sasamahan ka niya. Pero mahirap siya kung one-sided lang. Oo, mahirap siya kung one-sided. Kunyari ako lang, hindi talaga, hindi mag-work. Para sa relationship din naman eh. Pag yung babae ayaw na, hindi wala na talaga yan. Kasi tanda ko, sinabi rin ng tito ko to sa akin, parang lagi niyang inaano yung kaibigan yung mahalaga sa kanya. Kasi pag iwalay siya ng asawa niya, pag-away kami ng pamilya ko, yung mga kaibigan niya nandyan na yan. Parang sa kanya talaga yun yung pamilya sa kanya na parang hindi siya ginagago. Yung mga so, sinabi niya sa akin, parang tumatak sa ko, iba pala taga pag totoong kaibigan mo. Kahit nga gumawa ka ng katarantaduhan, kung kaibigan, puprotektahan kayo sa umpisa eh. May kaibigan ka rin na diretsohin na, uy, gago, mali na yung ginagawa. May mag-real talk sa'yo. Kumbaga sa akin, totoong kaibigan, hindi trash talk ka. Pag natasyo ka, real talk ka. Real talk ka, gano'n. Pinaka. Hindi kayo maghihiwalay talaga. Yun nga, sabi ko, swerte din ako sa mga kaibigan na wala pa ako, para sa akin yung totoong talagang kaibigan, hindi pa ako nakaramdam na totoong naghiwalay kami or something na, kasi sa akin, may kaibigan ako mga umalis or nawala sa buhay ko, pero katulad nga sabi ni Bern, parang sa kanya, ganun din ako eh. Binibigay ko lahat eh. So kung ikaw yung umalis, go bro. Sabi ko, ginawa ko naman lahat para sa'yo naman yun eh. Hindi naman para sa akin. Hindi naman nagkulang. Oo, hindi ako nagkulang. So, hindi ako ganun nasasaktan. Compared doon sa relationship na kasi pinaglalaban ko laging relationship. Parang gusto ko, okay kami, siya yung gusto ko makasama. Parang ganun. Pag mapasok ko sa relationship. So, yun yung, kaya naging mas masakit sa akin yung relationship. Mas ramdaman ko yung pain na experience ko. Based sa experience ko lang. Pero yung, narinig ko yung mga sinabi nyo kanina, nai-realize ko na totoo nga, manghirap din talaga yung kaibigan pag yung mawala. Kasi nga, totoo yung bilang nawawala eh. Yung hindi nagre-reply.
Nagkataon lang sa akin kasi yung mga iba kong kaibigan yung kahit di kami nag-uusap, pero pa nakita kami, nandun pa rin yung bonding namin. Kulit. Nandun pa rin yung kulit namin. Parang same kami ng wavelength until na, di pamilyado ka lang eh. Ganun talaga. Tatanda tayo. Hindi na tayo lagi alam na namin sa umpisa pa lang na mangyayari magkakaroon ka ng ibang circle. Meron din iba parang nawawala kasi nai-inlove. Yung gano'n. Yun, di ba? Yung mga ganyan, na-inlove. Magka-partner kami, asawa ka. Madalas, sa kaibigan natin, madalas yun. Oo, di ba? Yun nga sabi ko, parang tanggap ko. Kumbaga, alam ko kasi na ako naman, di naman ako asawa ng kaibigan ko eh. Magkakaroon siya ng bagong best friend. Ginagawa natin, binibigyan lang natin yung oras. Take your time lang. Parang, Pero sana bumalik. sana May time bumalik. babalik ka rin. Babalik ka. Kumbaga, babalik din yan. Kasi naging ganun din ako eh. Di ba? Ay, parang nawala ako nung matagal. Pero kasi kasama yun eh, no? part yan. Honeymoon stage. Tsaka yung nga, sasabi naman natin, di ba, ang best friend mo yung partner mo. So, tendency talaga, normal talaga, kung totoong kaibigan ka, iintindihin mo rin yung isa mong kaibigan na, hindi, may partner na siya eh. Ako mababansin, yung mga iba kong kaibigan, mababansin, kasi most of my friend, bago kayo or iba kong kaibigan na siya, pamilyado na eh. Diba, most of the time, kayo na yung kasama ko, di ba? Parang kayo, kumbaga, hindi kami nagkakatambuhan kasi gets naman namin may kanya-kanya na kami. Ayoko na rin. Pero pag nasa binyag, nandun ka. Oo, kumbaga mga milestone ng buhay nila. Kunyari, Kasal. Nagbibigay. Siyempre, malaki yung bigay. Malaki. Yun lang kasi yung way ko to keep in touch. Pakita ko na catch up na pinaghahalagaan ko pa rin pagkakaibigan. Guys, tandaan nyo pag ninong niya, 100K yan sa isang binyag. Tama ba, minimum? Minimum. 100 pesos. Minimum 100K, guys. Pero yun, basta sa akin, ang sagot ko lang talaga, mas mahirap sa akin, sa experience ko talaga, sa akin yung relationship. Kasi, wala eh. Ang sakit kasi doon ako highly invested eh. Yung mga kaibigan ko, so far, kahit hindi ko sila paggastusan, hindi ko sila basta nandun lang ako, alam ko, malaking investment yung time. Sobrang laking investment ng time, bonding, ganun. Pero, naniniwala kasi ako, hindi nila ako iiwanan eh, parang ganun. Ginawa ko naman yung best ko sa kanila. So, it's up to them kung lolokohin nila, pagtitripan nila ako ng ganun. Yung partner kasi, pag may ibang nagustuhan, wala na talaga eh. Gets mo? Parang, pag may ibang natripan yan, may ibang lumandi dyan, natripan niya, wala ka na magagawa. Pagkakaibigan, mapag-uusapan naman yan eventually kung totoong kaibigan mo yan. Sa lalaki, trash talk lang, okay na eh. More on dun talaga. Mabilis ayusin, no? Nasisira naman ako, naniniwala ko nasisira ang relationship ng mga barkada lalaki pag may kanya-kanya na kayong partner. Pag nahaluan ng yung partner mo, hindi ka gusto. Yung partner ng kaibigan mo, hindi ka trip. Yun. Doon naman nag-uumpisa masira yung relationship. Kasi, para pag ganun yung partner mo, hindi trip yung barkada mo. doon usually ganun dati. May mga ganun ako experience na nag-aaway talaga kami. Nag-aaway talaga kami ng partner ko na parang, bakit hindi? Parang, okay naman siya sa'yo, hindi naman kayo, hindi ka naman niya inaano eh. Pero gets kayo pag sobrang BI ng barkada. Oo, gets naman. Gets naman. Kunyari, nagda-drugs. Yung mga, syempre, Nagda-drugs na. Nagda-drugs or na, alam mo yun, nagnanakaw na mga illegal. Alam mo nakakasama ng partner mo. Yan, totoo yan. Ako naman yun. Kasi yun game Pilit ka naman. mambabae. yung mga yun nga. Paano bads? Kunyari kaibigan mo mga nagda-drugs sa sagi illegal tapos pinaglaban mo pa rin Ay, sa... ako naman hindi ko na paglalaban. Papakulong yan para sa kaibigan. Hindi. Bakit ba? Nag-a-addict kami. Ako na lang kulong niyo. Ay, grabe. Grabe naman yun. Grabe. Ako yung nagda-drugs. Hindi. Di ba naabot Kulong yun? na yung kaibigan. Ako na lang. Sasalin niyo yung bala. Hindi ba naabot yun? Pero ang na-experience ko yung mga babaero yung mga kaibigan mo. Yun pala yung Siyempre, kaibigan mo si Jason eh. Yun nga. Exactly. Siya yun. Exactly. Babaero si Si Jason ba naman kasama mo? Hindi ba pagkakamalam? Sabi ko, huwag kang kaba. Si Jason yung kasama ko. Wala akong makukuha. Kung Jason pupunta ako. Na-realize, ay, nga, tama ka. Sige, kaibigan mo na lang. Kaibigan mo na. Tama yan. Oo, tama yan. Totoo. Kaya mag-ibig kami ni Jason. Kaya mag-ibig pa kami ni Jason hanggang Hindi ngayon. mo kaibigan si Justin kung gano'n. Wala akong partner siya, pero yun yung nangyari. Di ba? Totoo na yun. Hindi ako. Tanong ako. Ikaw. First question. Ano yung pinakamasakit na nagawa ng kaibigan sa kanya? Ay, oo nga. Di Kasi ka pa nagbanggit. kayo nagbanggit sila, ano eh. Sila ba? Jason nagbanggit. Na betrayal. Ano ba yung, kung pwede mo ikwento? Pinakamasakit na Para maalala mo lang. Ganun. Videoan ko. naka-video na. Pinakamasakit na. Oo nga. Pero tingnan natin kung hanggang saan yung kaya mo inayos. Oo. Kasi tinatuloy niya ayusin lahat eh. Hindi mo parang di mo na masolve. Parang di masolve. Pero nasolve pa rin. Hardest to solve. Yung sa alam niyo naman na kung ano yung isa nating kaibigan dati. Ayun, basta. Tingin ko, siya lang yung pumapasa sa isip ko kasi siya lang yung tao din na parang Protektahan mo. binigay ko naman lahat ng tulong. Parang hindi naman siya save
siya sa mga kaibigan or sa parang tinulungan ko siya sa in different way. In many ways, tinulungan ko siya. Parang ganun, para siya rin sa kumbaga sa akin, hindi siya totoo pa din. Nakikita ko hindi siya totoo. Na parang, okay. So, siguro, masakit yun somehow sa akin, pero hindi kasi ako ganun nasaktan din. Parang sabi ko, siguro nga hindi ko pa siya ganun kakilala. Hindi kami ganun close enough or hindi talaga siya yung kaibigan ko pala talagang totoo. Kaya naging ganun. Kaya siya naging ganun sa akin. Tsaka alala ko, tinry mo pa nga ayusin yun. Kahit yun, so, yun sa... Ay, di mo ba alam? Ay, di mo pa rin na-decrypt. Di mo pa rin na-decrypt. Sige, okay na yun. alam ko. Sige, okay. Kasi nga, sige, bigyan natin ng context yung mga nanonood. Parang nagbigay ako ng emotional support, financial support. Kumbaga, financial. Kumbaga lahat. Kumbaga ginawa ko lahat. Kasi totoo. Insured na yung kaibigan mong yun. kasi parang gusto ko kasi ma-experience yung mga hindi ko alam kong hindi ko na-experience before. Yun yung lagi mo sinasabi sa amin. Actually, dalawa ni Gab. Yung lagi niyo sinasabi sa akin na gusto mo ma-experience yung... Ayoko siyang kainin ng insecurities. Gusto ko, hindi bro, you're belong. Pantay tayo. Hindi ka mas... Kung may sumbaba, ako na lang yun. Parang kaysa ikaw, parang ayoko... Kahit tutuyo mo siya, parang atid mo siya. Sabi mo, ako na susundo sa kanya. Ako mag-drive. Gastos ko rin naman yun. Effort ko pa. Parang anday kong in-invest sa kanya ng mga ganun. Yun yung sinabi ko mga Kaso nagkakotse na bigla eh. Di na nagpapasundo sa iyo. Talo pa. Pero doon ako naging happy kasi sabi ko, totoo. Nag-upgrade eh. Kaya mo na sarili mo. Ako yung taong kahit di mo kasama, nakita mo kaya ko. Doon ako happy. Parang, layo mo na. Kaya niya na mag-isa. Kaso nalimutan. Yun nga. Nalimutan niya ako. Pero sa kanya, sa utak ko, hindi pala ganun yung tingin mo sa akin. Hindi niya nabalik. Hindi pala ganun yung tingin mo sa akin. Ako lang pala. Lahat. So sa akin, hindi ako ganun nasaktan din. Kasi parang, sabi ko nga, nasa point in life ako na parang, naiintindihan ko lahat. Parang ngayon, nagkataon kasi siya nangyari siya at this age or sa ganitong panahon ko. Siguro kung nangyari yun, bata ako, mas bata. Baka may pikon ako. Pero ngayon, hindi kasi. Kasi ako yung tao pag nagbigay, parang wala akong hinihinging kapalit. Parang pag binawa ko to, hindi ko masusumbat sa eventually ito eh. Ginawa ko lang to, pero pang-trash talk ko lang yun. Ginawa ko nga sa kanya. Pero hindi ako yung tipong tiyatan ko sa utak ko na ganito yung ginawa. Parang, wala eh. So, basta ang lagi ko lang pinagdadasal na sana okay lang ako. Huwag akong umabot sa mapipikon ako. Huwag akong umabot sa magkakaroon ako ng emotion na sobrang galit. Yung maiinis ako sa tao. Kasi lagi ko pinagdadasal na, Lord, huwag sana mapikon. Huwag sana. Lagi akong ganun. Lagi akong, Lord, huwag pigilan mo inggit ko, Lord. Huwag sana ako maingit. Lagi ako gumagana ako. Tabi yun yung lagi ko sa huwag ako maingit. Okay lang yan. Tulungan mo ko, Lord. Yun lang, bigyan mo sa akin. Okay na ako. Parang ganun. So, yun. Kaya wala akong ibang maisip pa. So far, breakup talaga sa experience ko yung mabigat compare sa friends. Pero narinig ko yung kwento nyo, na-imagine ko mabigat niya yung kaibigan. Bigat din. Lalo nga yung sabi ni Jason, yung best friend. Kasi, totoo naman yung asawa na papalitan eh. Yung best friend kasi nakasama mo at the young age o yung pinagsama niya ng 20s, 30s. Mas tagal yun eh. Mas tagal yun eh. Ang hirap i-replace nun. Kanya karoon ako ng kaibigan at my 40s. Bro, hindi naman yan na-experience yung banding natin na nag-inom tayo sa ganito. Kilala ka niya simula bata. Oo, nagkwento tayo. So, masaya ako magiging masaya kung kaibigan ko siya. Pero, mas maraming alam yun eh. Oo, mas maraming memories kayo together nung isa. isa. Ano mga alam nun sa'yo, Jace? Ha? Ano mga alam nun na hindi alam ni Mahilig Queen? magsimba ganun. Nasa church parate. Nag-Bible study pag-weekend. Kaya alam niyang ipagtanggol ka lagi, no? Ay, matik. Yung may protektahan. Oo, basta mo pagtanggol ka. Yung prank ni Riva sa akin. Ipagtanggol ako. Ang hirap nga siguro talaga ng kaibigan yung mawala talaga. Kasi, yun yung body mo talaga eh. Ever since mas mahaba. Unless yung siguro relationship nyo, high school kayo lovers. Mga childhood sweethearts. Yung parang Lebron sa Bana. Ganun. 10 years na kayo magkakasama. Kumbaga, Parang Katniel, ganun. Yun. Isa rin yun. Mahirap yun, oo. Kasi isipin mo, lumaki ka, tumanda ka na si Didjo kasama or partner mo 10 years, 20 years na kayo magkasama. Bilang once na. So, bro, di ka sanay ng ibang tao kasama. Di ka sanay maging single. Hirap nun. Kaya, yun, di ka sanay mong babae, parang si Jason, no? Nahirapan mong babae, no? Diba, Jace, ganun. Hindi, kaya ka rin nasasabi. Kasi nga, yung mga relationship kasi before, mahaba. Ang dami naming bonding moments. Tsaka dati kasi parang hindi ko naman sinasama yung partner ko sa kaibigan. Nawawala ka rin. Nawawala rin ako. Pag-aala kayo, pag nagka-partner ako, mawawala ako. Parang may ganun. Siguro na yung parang, kunwari tayo, naging bad friend din ba tayo sa iba? Ako tingin ko naman. Parang yung mami yung nagawa. Tingin nila bad friend to. Pero may nagawa kaya rin ako sa, di ba? Totoo. Maganda yung tanong. Magandang ano kaya nagawa ko na, para mayroon din tao siguro na bad trip sa akin na. Ako tingin ko meron ako. May nagawa akong ganun. Ako sana sabihin nila.
Oo. Ako din. Sana sabihin Parang alam nila. ko lang rin kung ano. Oo, yung babaguhin mo. Oo. Pero kasi no idea. Tsaka may time kasi na parang yung ginawa natin, kunwari, ganito lang ginawa natin, pero para sa kanila mabigat Bigat na. na pala. Oo. Kaya maganda sinasabi. Kung totoo kang kaibigan, sasabihin mo talaga. Ako naman, nakikita ko mga ting ko nagagawa ko, baka hindi ko na sila nakakasama. Madalas, iba na yung mas nakakasama ko. Ako yun yung nakikita ko na parang, baka yun, na-feel bad ako doon, to be honest. Parang nabibisi ko, baka shit, baka natampo sila sa akin. Hindi lang nila sasabi. Kasi lumamig ko sa kanila. Ako din kasi pag mga ka-miss out, no? Oo, ng mga event, ganyan. Ako yun naman. Pero happy kasi ako lahat ng nagiging kaibigan. Kunyari, ako, kaibigan ko si Jason. Pinapakilala ko siya sa dati kong kaibigan. Nagiging magkaibigan na rin sila. Happy ako tapos nagiging mas close na sila. Yung mga ganun. Marami akong ganong kaibigan na nagiging sila na may close. Ako Parang sila, Marts, nagbabike na nawala ka. Oh, di ba? Parang ganun. Yung mga ganun. Ako diba, yun yung parang, yun yung mga guilt ko. Dapat kasama ka doon kung di ka busy. Sila Rick Rino nag-rap. Ganun, parang ganun. Marami akong ganun yung scenario na ganun. Naging mas close na sila. Happy ako kasi parang, nag-connect sila. Parang, happy ako kasi ang saya nila. Wala ka sa bike, pero at least ikaw nag-connect. Happy kasi ako na-connected yung friends ko sa friends. Parang friends ko, tapos dati kong friend. Parang, ako kasi, sa tatanong mo na yun, Jace, feeling ko meron naman ako. Dahil nga sa mga ganun ko, mga hindi ko na bibigyan na masyadong time yung iba kong friends compare. Sa atin kasi nagkataon, most of my time nasa inyo, di ba? Parang, baka iba kong kaibigan, baka nagtatampo na rin na hindi ko alam. Pero yan, mga kaibigan ko, kaya magtampo. Hindi, magtampo na kayo. Bago talaga. Tama. Nung Elio kami, may binyag. Tagal ko nung hindi kami nakikita ng kaibigan ko sa Bulacan. Kaya umuwi kami. May binyag ka nung Sunday. Kaya kayo sa... Lagi umuwi kami 3 AM. Ginawa niya 3 hours yung LU. Oo nga, sa kwento lang sa kanila. Bait nga, bait. Kasi sa Dinipad mo daw yung ano eh. Yan nga, Ano kasi- ba yung highway na yan? or basta? Dinipad May commit kasi ako. Sabi ko, ayoko kung makita niya na porket ganito, hindi na kami nag-uusap, hindi na kami okay. Gusto ko paramdam sa kanya, bro, nandito pa rin ako. Kaya hindi lang tayo nag-uusap, naiintindihan ko may pamilya ka lang. Pero kung kailangan mo ako, nandito ako. Ninong again. Ninong. Ninong na. Matik. Oo. Yun lang, naging ninong ulit. Laki budget. Ay, malaki. Ninong ulit. Pero yun, sorry ka na, pawi tayo na maaga dun, Bern. Okay lang. Wala eh. Kailangan. Sorry, Nabitin si Bernata. CJ, tsaka Nabitin. Si Boss lang nabitin eh. Si Boss. Natal na. Sa Natal na, shout out sa inyo. Punta kami doon next podcast. Baka pwede kami doon mag-shoot Natal na. Pwede, no? Pwede. No, Natalia. Natal na. Ay, sorry. Ibang Natalia Iba pala yun. Sa MOBA pala yun. Doon sa tanong ni Jason na yun. Ay, ako tingin ko marami akong maling nagawa. Tsaka immature kasi ako dati. Basta kunyari na makakilala ko yung dating ako, susuntukin ko yun. Na para malang matauhan. Promise. Ako mismo. Kaya nga natutuwa rin ako na parang di naman kayo, lalo si Lover, di naman sila nagsawa sa pag sa sermon sa akin, mga ganun kahit matigas na ulo ko. Kasi kahit ako, puta, mapipikot. Tangin na nito, hindi nakikinig. Kaya sasapakin ko ngayon eh. Kaya yun, anyway, sagot sa tanong mo, meron ako nagawa for sure. Na yun nga, tama rin si Bern. Sana nalaman ko. Jace, Bern, kayo. Oo, kumay. Ako tingin ko ano talaga. Sa totoo lang Naging perfect ata. Tingin ko talaga wala. Tingin ko talaga wala. Feel ko more on Sa kanila na yun. more on pa nagkakaroon ng ibang kaibigan may nagsiselos ganun. Feel ko talaga yun. Kasama talaga yung tingko partner. Kahit lalaki sa lalaki may jealous ito. Kasi ganun rin ako pareho kasi gusto ko yung makilala niya rin yung kaibigan ko bago or ano, diba? Pag close din kayo. Parang ibanding. feel ko dahil doon na parang college pa lang ganun eh. Na, basta may mga hirit na ano. Paparinggan ka na. Ay, grabe, di mo na ako. Iba na yung kasama mo kasi. Pag ganun, ano na yun Ako yun din yun. Basta, nagsiselos na yun. yung think ko yun siguro yung hurt. Yun yung nagagawa kong masama. Malamang kay Justin marami nagselos. Hindi ko alam. Yun, baka nga dahil siguro. No. Baka doon nagtampo din. Kasi partner ko, sure nagselos din. Kasi partner ko talaga, tanda ko. Yun ang sinusambat nila sa akin. Puro ka na ng kaibigan mo, wala ka ng oras sa akin. Wala ka naman sa kaibigan mo, baka nasa ibang babae ka. Hindi man ako Jason Chua. Malapit yun, pag nagreklamo pa siya, tapos siya na lagi kasama mo. Oo, grabe na yun. Ano ba, gusto mo orasan? Ito na orasan. Rolex pala. Pero Grabe, nagbigay ng... Wala, hanggang kasyo lang tayo, buddy. Ikaw, Jace. Feeling ko naging may nagawa rin naman siguro. Pero hindi ko maisip lang kung ano eh. Pero for sure. Maganda nga sabihin, no? Oo. maganda talaga sabihin. Para alam mo rin kung saan ka nagkamali at mabago rin. Pero ang hirap din talaga sa friend, di ba? Parang ang dami kasing pwede mangyari nga. Like for example, yung kay Justin yung Bulacan, tapos lipat ka Manila. Or parang kunwari, meron ka kaibigan na parang yumaman, tapos ikaw parang kaya mo pa rin yung same lang na kinakain. Kunwari dati, pares lang. Pero yung friend mo parang hindi ka na makasabay. Hindi mo naman pwede pilitin yung friend mo na kailangan steak ka. Unless kung libre mo siya. Unless gano'n, di ba? Ang dami kasi pwede mga
iba na yung gusto mong gawin. Nag-iiba rin kasi yung trip eh. Iba. Na parang di naman dahil sa nagbago ka, di ba? Parang tayo, di ba running? Si Alan di naman nagra-run eh. Di ba? Hindi lang ako di nagra-run, si Third tsaka si Gab din Pero di naman nagagalit si Alan. Di naman nagagalit. Tsaka gusto ko rin naman sumama minsan, pero syempre sorry, mas may pinipili lang ako ibang sport. Pero gets naman namin, hindi kami na kasi kinukommunicate mo, ayoko talaga ng running, bro eh. Tsaka natotoo naman, pag may basket naman ako, nakakalaro ko naman kayo. So, ba't di na ako nagra-running? Kasi at least sa sport ko, nakakalaro ko kayo. Happy na ako sa ganun. Pero sige, summarize lang natin para at least... Huwag na. Hindi, Sobrang haba na. summarize natin, most of us, kayo, parang sabi nyo, friends talaga yung Friends, mahirap pa. yeah. Hirap pa din. Ay, ikaw lang pala relationship. For now, dati friends. Next week. 2-on-2. Shout out tayo ngayon. Ay, totoo. Basa comments. Nice. Baka hindi nila magbasa tayo ng comments. Ay, baka ayaw Baka kasi ayaw dapat nila, si no? ikaw tsaka si Ted lang yung nga. nagko-comment. Oo nga. So, huwag na nagbasa. Ay, hindi. Joke lang. Siyempre, Moose 4109. Hi buddies, I just wanted to ask what are your thoughts regarding this topic? What traits in your partner do you consider as red flags or green flags in your relationship? Pwede rin maganda yan. to. Good, ano, Yes, good. pwede next. good tawag dito. Suggestion. topic. Good Topic. topic. Good topic. Sige, ilagay natin. You're sa... shy. Grabe naman mag-think ang isang Justin Justin Montalban. Apakapogi. Sana dumating sa point na stop kayo guys kasi grabe attachment namin sa inyo. Like now kumakain ako. Ayun na mali pa. Dumating sa Pinastop point pa. na mag-stop kayo. Hindi. Sana hindi dumating. Sana hindi dumating. So like, Buta pinatigil mo tayo, James. Ano naman, Mads? Galit ka ba sa amin? Parang pinapatigil pa rin. Gigil ka na, Justin. Like now, kumakain ako while watching you. Ay, sarap Tapos, kumain while watching. after a while, tatawa sa medyo may sense ideas ni Allen na puro kahalayan. Ay, sorry. Pero sa akin kasi to be honest, may sense. May sense. May ibang perspective lang talaga. Oo. Ibang perspective. Tsaka honest lang naman ako. Green sense. Ay nako, Van Allen Ong. From your shy again. Siguro signature mo na talaga ang pagiging green, ha? Anyway, so grateful na complete na kayo and hopefully makaluwag-lawag sa schedule para consistent na magkasama. Oo nga, sana lumuwag-luwag yung schedule natin. Kami rin walang absent, always talaga nakasabay-bay. If may new upload na, thank you so much for giving us an inspirational thoughts podcast. Solid. Thank you so much, your shy. Thank you. Ito si Alfrelin Kapulok. Ay, Kapulko. 606 sa taas. Yan. Sabi niya, Ali from Cebu. Actually, hindi na ako nag-watch ng YouTube. But since I have you kuyas, I feel like I always wait for Wednesday to come. God bless sa inyo. Wow. Grabe, di All the way from Cebu, ba? Grabe, di pinapanood yung burn vlog. Ay, grabe. Oo nga, hindi kami pinapanood yung... Dahil ngayon napanood na siya ngayon. Okay lang. Podcast. Tsaka balita ko sa Cebu daw yung pinakamasarap na lechon. Totoo ba? Oo. Hindi, Totoo. Bohol. Bohol. Ay, Cebu tsaka Bohol. Ay, Dalawa. grabe. Sige. Parang sarap mag-recovery food ngayon, no? Lechon kawali. Ay, masarap With nga. talangka Yan. rice, no? Ayan. Dagdag natin to si Stella Chester Makidatu. Makidatu. Nice third. Precisely, hindi matatapos ang responsibility ng parents after their marriage. Yun. Totoo yan. Kaya tayo matagal pa tayo. Kasal. Sila kaya. Nadrama pa. Ito si Strawberry Milkshake. Ay nako, bakit inaaway palagi si Kuya Van. Diba? Nasa right age naman sila and okay lang naman yung mga ganung bagay basta may consent both parties, diba? Diba? Hindi ka naman pinipilit kung ayaw. Kaya ka nga gusto mo maging umamin na sila. Para wala approve eh. Oo. Tama. Tsaka Parang kay Jason lang yan na style, di ba, Bads? Sa kanya ko natutunan lahat. Tsaka ang dami rin naman niya magandang insights and nasi-share. Love, Kuya Van. Love you, Strawberry Milkshake Zero. Uy, favorite drink ko rin yung strawberry. Ay, second pala sa Coke yung strawberry milkshake. Uy, from Fit Gummies, nag-send siya ng ice cream? Popcorn. Popcorn! Popcorn. Sana pa popcorn ka. Hindi ka puro pre-workout, tsaka post-workout. Ito si Jorel McLeod. McLeod. McLeod, tama. Kalanta. 7551. Hindi perfect. 7551. Bern, parang nahihiya ka na. Kuya mong si Ali. Nahihiya ka na. Malabo. Kaya Proud na proud yan. ba? Proud na proud yan. Nahihiya ka ba, Vern? Kaya ba?
Proud na proud yan. Parang yung friends ko. Proud na proud sa akin, diba? From Gian Lopez. Si Allen at si Justin mukhang Vice President ng High-Gab. Lakas mang asara. Anyways, mukha lang pasaway pero dami nyo na-share na magandang insight. Kudos! I remember the kudos from Kudos. The Vice President. Vice President nga ba? Nabigyan pa tayo ng position. Anong responsibility Sana nila? Vice President. Ako treasurer. Pwede ba akong treasurer? Ay, wow! Ako yun! At Joanna Marie Palma 4218. Grabe tong episode na to. Yung napapangiti na lang ako dito sa office due to you all make things complicated para mahirapan yung one another sa scenario. Si Justin lang yun. To the point na tinatawag na pala ako ng boss ko tapos Ako mahirap. Para matanggal ka dyan. Pero kudos again, Jason. Yes! Kudos sa sagot ni Jason. Grabe! Your reason on choosing your wife than your kids is superb. Galing sobra. It's better reason than typical na kayo naman ng asawa mo hanggang huli. Magkasama or iiwan ka din ng anak mo sa future. And also to Justin, so precise din ang mga point mo and sobrang gwapo mo. Anyway, Wala na. sarap mo. Wala na lahat yan ah. Anyway, I really love your podcast. It makes me realize things on another POV and it really makes sense din naman. Ganda sinabi niya. Ganda na sinabi kay Justin. Sa akin, kay Jason nga yun eh. From Zay Amaya. Ha. Nakangiti lang ako buong vid nito, ha. Pogi ni Justin. At sarap pa. Ang dami. Ay, combo ah. Ay, masarap. Ito. Alin kaya sa dalawa? Dalawa na? Sige, go. Ako muna. Last two. Basta sa'yo yung isa. Okay. Akin tong, sige, go. Kay Heidi. Heidi Versosa. Tawang-tawa ako kapag kinocomplicate ngayong tanong pati yung scenarios. Hindi naman nalatang miss yung isa't isa. Grabe din mga comments at stories ni Kuya Justin. Damay pati kapitbahay. You made my night, guys. Glad you're complete na. Grabe yung mga stories. Chismoso kasi. Grabe. Kailan lang kapitbahay na kwento eh. Alin kaya dito sa dalawa? Sige, dalawa pa siguro. Okay. Sa inyo na lang tong isa. Ito lang sabihin ko si Army. Sige, yan na muna. Go. Army Stabilities. Ano ba sabihin niya? Army Stabilities. Ewan ko. Baka, initials ng pangalan niya. Pero Army, tama. Army STBTS. Complete na and happy feel ko every wed. Ayaw nga, sayang. Ngayon naman, di na complete, no? Okay lang, pero next time ulit yung mako-complete yan. And nice topic naman, mga buddies. Hoping that one day, may side din na marinig from opposite sex. Parang maganda ang batuhan ng mga lines. Pwede. Pag may guest, parang batuhan tayo ng mga dami din masasabi ni Haya would be perfect here. Why not nga naman? Very next time, malay natin. Very substance kung magsalita yun. Willing to learn and engaging din ng different topics. Sana pumayag ka na gano'n. Nakadepende syempre the Prince. Available kasi napaka-busy. Busy nila ngayon. Let's see, guys. Ito, yung sa last, Francine Ben at FRQNX. Yes. At Francine, I really like how you guys answered and analyzed those questions. It's really nice talaga na mahir ang side ng mga gentleman when it comes to these types of topics. I am here because nakita ko kayo sa TikTok and through Kuya Justin. Ayaw ko Kuya ka pala. Manifesting po na ma-invite nyo si Ate Haya soon. Love lots. Nice. Last na siguro yung mahaba. Tingin ko okay din yan eh. Ayan. Ito. Si Edlyn Villanueva 29. Kasi may tabi siyang binigay sa akin. Finally buo ulit. Na-miss ko kayo together. Grabe talaga ang Justin na yan. Iba talaga sa sagutan. Kaya pala gusto mo sa akin. Pero bakit naman nurse? Lumalabas yung kalibugan. Gusto ko bakit ito gusto ko sa ayan. Grabe yung improvement din ni Jason Chua. Napapansin na yung pati abs niya. Napapansin na sa mga past episodes na marami siyang insights every topic. Dati tahimik lang yan after magbigay ng opinion o sagot niya. Ngayon talaga may pa-follow up question na siya. Parang si Justin. Yun nga. Dagdag kasi sorry, hindi naman tayo masanay sa podcast talaga. So, improve. Happy ako na. Nanibago pala. Ngayon, di ko naman natin
natin masabing ano talaga. Sa 100. Wala pa. Nasaan pa lang tayo tingin mo kung 100 yung basehan? Mga 20 pa. 20 10 pa lang siguro. 25, Pero 15. Thank you sa ganun comment. Kasi na-appreciate ko nakikita na nag-i-improve tayo doon. No? Sana mag-improve din kami. Yeah, more pa. Yan, sige. Sorry. Lap trip na may learnings pa rin. Di ka talaga maboboard while watching kasi nababalance yung mood. Pero doon talaga, doon lang talaga tayo sa nurse. Just basta maganda. Next topic, total na sa asawa at anak naman na. Ano sa tingin niyo dapat unahin? Kasal muna bago anak or anak muna bago kasal? Meron ba natin? Meron. Balikan niyo dun sa kasal muna or asawa. Live-in or kasal? Ayun, yan. Medyo partly medyo masagot sinagot doon. na namin doon. Try yung balikan yan. Ikaw, Edlin, hindi mo pinanood yun. Puro ka sa nurse. Puro ka kasi, wag na si nurse, baka nurse din. Lumalabas yung tunay na kulay na yan. Justin. Ano na naman yun? See you at Bogcast. 20% pa lang daw yun. Nasa to po at Georgie. For the next podcast po, a topic siguro I can suggest is, do you believe it's better to be loved Or to be loved? Or what's more intense, falling in love or falling out of love? Falling in love? Oh, sir. Much love po sa inyo. Ang ganda din ito. Ang apat na nag-likes. So, gusto nila. Marami tayong options next Do time. you believe it's better to be loved or to love? Ganda yan. Or what's more intense, falling in love or falling out of love? Ano tingin mo ba? Next topic! Next topic. Thank you guys. Thank you, Jason. Thank you, buddies. Thank you, buds. And sa dala nating buddies. See you. JT's! JT's. Peace out. Ay, magwawas ka na yaw, umada.